Ang iba ay muling nagkatawang tao bilang mga high-tier mage o mga maalamat na swordsman. Ako? Nagising ako sa isang metal na kabaong na nakabaon ng 300 talampakan sa ilalim ng lupa. Ang unang naamoy ko ay ozone at mabahong hangin. Ang unang narinig ko ay isang mekanikal na ungol na parang naghihinalo na hayop. Minulat ko ang aking mga mata at nakita ko ang kumikislap na pulang strobe light at ang screen na puno ng mga nag-scroll na linya ng berdeng teksto. Kolonya 7, huling aktibo sa administrator mode, antas ng enerhiya, 1.2%, saturasyon ng oksiheno, 14%, katayuan ng sistema, critical. Napakahusay, bulong ko, habang ang aking hininga ay parang malabong ulap ng hamog na nagyelo. Isang accountant sa libingan. Ang pangalan ko ay Yun Taiho. 10 minuto ang nakalipas, ako ay isang logistical coordinator para sa isang kumpanya ng pagpapadala. Ngayon, ako na ang huling administrator ng isang bunker na sinusubukang sakupin ako. Sinubukan kong tumayo pero parang tingga ang mga binti ko. Manipis ang hangin kaya sumasakit ang ulo ko. Tumingin ako sa terminal. Hindi ito laro pero may sistema ito. Ang Renaissance Protocol. Hindi ako binigyan nito ng strength o agility points. Binigyan ako nito ng dashboard ng isang naghihinalong infrastruktura. Emergency Reserve, 100 unit, iyan ang panimulang kapital ko. 100 unit ng enerhiya. Sinuri ko ang mga gastos. Pagpapanatiling bukas ang mga ilaw at panloob na pampainit, 0 unit kada oras. Pagpapatakbo ng mga pangunahing air recycler, 5 unit kada oras. Pag-activate ng mga panlabas na sensor, 20 unit, isang beses lamang. Pagkukumpuni ng scout drone, modelo, Mosquito, 30 unit. Binilang ko na. Kung upo ako rito sa init at liwanag, isa na akong komportableng bangkay sa loob ng wala pang 7 oras. Ang kaligtasan ay hindi tungkol sa pag-asa, ito ay tungkol sa brutal na pamamahagi ng kakulangan. Sistema, patayin ang mga ilaw. Patayin ang init. Ilipat ang lahat sa mga sensor at sa drone, bulong ko. Kumislap-kislap ang pulang ilaw. Namatay ang ugong ng heater. Labis ang dilim at agad na kumagat ang lamig sa mga daliri ko. Kasalukuyang enerhiya, 150, naayos na ang drone. Mga sensor online. Isang butil-butil na itim at puting ilaw ang kumislap sa terminal. Ito ang una kong pagtingin sa ibabaw. Isa itong sementeryo na gawa sa konkreto at kinakalawang na rebar. Parang niebe ang takip ng kulay abong alikabok sa lahat ng bagay. Naagaw ng aking pansin ang aking atensyon dahil sa isang dalaw. Mga 500 metro mula sa pasukan ng aking bunker, malapit sa isang gumuhong istasyon ng bombero, isang grupo ng 4 na tao ang nagkukumpulan sa paligid ng isang kalawangin na fire hydrant. Hindi sila mga sundalo. Sila ay mga basurero, nakasuot ng basahan at mga gas mask na gawa sa mga scrap. Isa sa kanila, isang babaeng may tulis-tulis na peklat sa kanyang maskara, ay may hawak na mabigat na thermal cutter. Sinusubukan niyang piliting buksan ang isang metal na hatch na nasa lupa. Ang aking hatch. Akala nila may kaba ng kayamanan dito sa ibaba, sabi ko, habang pinagmamasdan ang mga kislap na lumilipad. Hindi nila namamalayan na sinusubukan nilang pasukin ang isang libingan. Kung masisira nila ang panlabas na selyo, agad napapatayin ng pagbaba ng presyon ang mga oxygen recycler ko. Tiningnan ko ang mga opsyon ko sa depensa. Mga automated turret, offline, nangangailangan ng 200 enerhiya para makapag-boot. May 50 units pa akong natitira. Hindi ko sila kayang labanan. Hindi ako makapagtago. Wala akong ibang kailangang harapin kundi isang sirang speaker at isang panlilinlang. Sinuri ko ang eskematiko ng bunker. May sistema ng pagsugpo sa sunog sa pasukan ng tunnel. Gumamit ito ng pressurized potassium-based powder. Gastos para matrigger ang dust cloud, 40 unit, natitirang enerhiya, 1-0. Isa itong sugal. Kung mabigo ito, wala na akong sapat na lakas para patakbuhin ang air recycler ng 2 pang oras. Gawin mo, utos ko. Sa screen, pinanood ko ang mga kumakain ng mga basura na tumigil nang may umalingaw-ngaw na mahinang kalabog mula sa ilalim ng kanilang mga paa. Biglang sumabog ang makakapal at puting mga bula ng kemikal na pulbos mula sa mga butas sa paligid ng pintuan na parang pagsabog ng bulkan. Sa pamamagitan ng mga speaker ng drone, nilakasan ko ang boses ko at naging malalim at pangit ang bass na ginagaya ang isang malamig at sintetikong lay. Nakita bene hindi pahintulot na pag-access. Naisina siya din Advanced Biological Contaminant Protocol. Paglalatala ng nakakamatay NAHIDA na loob ng -60 segundo. Sumigaw ang mga mangangaso. 2 sa kanila ang natumba at nagmamadaling magwala sa lupa. Pero ang babaeng may peklat, si Kaya, ay hindi tumakbo.
Nanatili siyang nakatayo habang sumisitsit pa rin ang kanyang thermal cutter. Tumingin siya ng diretsyo sa drone ko. Hindi amoy pulbos ng pamatay sunog ang nakamamatay na gas, Administrator, sigaw niya, paos ang boses. Isa kang manloloko. Matalino siya. Delikado yon. Pero pwede namang pag-isipan ng may katwiran ang matatalinong tao. Namamatay lang ang mga hangal. Mayroon akong 14% oxygen at isang drone na kayang subaybayan ka pabalik sa kampo mo, sabi ko, binaba ang pagiging ilay at ginamit ang totoo at pagod kong boses. Wala akong gasolina. Pero ako lang ang may pinagmumulan ng 79%, purong tubig sa loob ng 20 milya. Gusto mo ba ng hydrant? Tuyo ito. Gusto mo bang mabuhay? Magkalakalan tayo. Nag-atubili si Kaya. Tiningnan niya ang kanyang uhaw at takot na mga tauhan, pagkatapos ay bumalik sa pinto. May inabot siya sa kanyang bag at inilabas ang dalawang mabibigat at kumikinang na silindro. Mga karaniwang selula ng enerhiya militar. 2 selda, sabi niya. Para sa 20 litro ng malinis na tubig. 10 litro, tugon ko. At iwan mo ang thermal cutter sa tabi ng hatch. Kumpleto na ang transaksyon, natanggap, 2 energy cells, positibo 150 unit, antas ng enerhiya, 160 unit, reserba ng tubig, 75%, pagkain, 3 araw. Umatras ang mga maangaso dala ang kanilang tubig. Nilalamig pa rin ako, nasusunog pa rin ang baga ko dahil sa manipis na hangin, at ang aking imperyo ay isa lamang madilim na silid sa ilalim ng isang patay na mundo. Pero hindi na ako namamatay. Tiningnan ko ang mapa ng mga nakapalibot na sektor. Ang maliit at 500 metrong bilog ng aking impluensya ay isang maliit na puting tuldok sa dagat ng pula. 160 enerhiya, bulong ko, nanginginig ang mga daliri ko sa malamig na terminal. Hindi sapat para sa isang lungsod. Pero sapat na para mabili ko bukas. 575 unit ng enerhiya. Sa sementeryo ng mundong ito, hindi lang iyon numero, ito ay isang garantiya ng buhay. Pero bilang isang administrador, alam kong ilusyon lang ang kayamanan kung masyadong mataas ang iyong mga gastusin. Tiningnan ko ang kumikislap na kulay kahel na ilaw sa konsol ko. Mas maganda ang status na caution kaysa sa critical, pero malayo ito sa stable. Binuksan ko ang menu ng infrastruktura. Ngayong mayroon na akong surplus, kinailangan ko itong i-reinvest agad. Ang pag-imbak ng enerhiya sa isang namamatay na baterya ay isang kalokohan, namumuhunan ka sa mga sistemang makakabawas sa iyong mga gastos sa hinaharap. System, ibigay mo sa akin ang breakdown para sa Sector 1 Secondary Grid Restoration, utos ko. Sector 1 Pangalawang Grid, Command Hub at Life Support Alpha, halaga sa pagkukumpuni, 300 unit ng enerhiya. Mga benepisyo, automatikong pag-ilaw, na optimize na pagsasala ng hangin, negatibo 20% na pag-ubos ng enerhiya, pangunahing kontrol sa klima, panandang pandagdag 8 degree, istasyon ng mabilis na pag-charge ng drone. Malaki ang naging tagumpay nito. Mahigit 50% ng kasalukuyan kong kapital. Pero sa nakikita kong nanginginig kong mga kamay, nanganga dahil sa lamig, alam kong hindi ako makakapagtrabaho ng 100% efficiency kung hypothermia ako. Ang utak ko lang ang tanging sandata ko. Kung magyelo ito, mamamatay din ang bunker kasama nito. Simulan mo na ang pagkukumpuni, sabi ko. Kasalukuyang enerhiya, 575, 275. Umungol ang bunker. Sa kaibuturan ng mga pader, tumutunog ng tumunog ang mga lumang relay. Nayanig ang alikabok mula sa kisam habang dumadaloy ang kuryente sa mga tubo na matagal nang hindi gumagalaw. Bigla, binaha ang command hub ng isang tuloy-tuloy at mainit na puting liwanag. Mula sa isang mabilis na ungol, ang mga air recycler ay lumipat sa isang malalim at ritmikong dagundong. Naramdaman ko ang unang pagtama ng maligamam na hangin mula sa mga lagusan. Hindi ito isang tropikal na paraiso, ngunit sa 12 degree Celsius, kaya ko pa ring mabuhay. Panloob na katayuan, pinahusay, tinatayang pag-agos ng enerhiya, 12 unit oras mula sa 15. Optimisasyon, bulong ko habang hinihimas ang aking mainit na mga kamay. Ang unang tuntunin ng kaligtasan ay ang pagbabawas ng gastos ng pag-iral. Ngunit ang liwanag ay nagsiwalat ng isang bagay na itinago ng dilim. Ang aking command hub ay isang kalat-kalawang na mga panel at gasgas na mga alambre. Sa kaliwa ko, may tumutulo na tubo ng tubig, tuloy-tuloy na patak-patak sa isang tumpok ng mga patay na circuit board. Babala, tagas ng tubero sa Sektor 1. Pagkawala ng yaman, 0.1 litro oras. Parang maliit lang. Pero sa isang araw, 2.4 litro yan. Sa isang linggo, halos 17 litro.
Sa mundong ipinagpalit ko lang ang 1 litro ng gasolina para sa 150 na enerhiya, ang tagas na yon ay isang malaking buhol sa aking pitaka. Sinubukan kong higpitan ang balbula, pero nabali ang kinakalawang na bakal sa kamay ko. Magaling. Administrator ako, hindi tubero. Wala akong mga kagamitan para ayusin ito. Wala akong mga materyales. Ito ang hangganan ng aking paglaki ng mag-isa. Kaya kong pamahalaan ang mga sistema, kaya kong magpalipad ng drone, pero hindi ko pisikal na mapapanatili ang infrastruktura. Masyadong malaki ang bunker para sa isang tao. Ibinalik ko ang aking atensyon sa mga panlabas na kamera. Nawala na si Kaya at ang kanyang mga tauhan sa kulay abong ulap, ngunit hindi lang sila ang naroon. Sa gilid ng 1.5 kilometrong pag-scan, isang bagong heat signature ang lumitaw. Mabagal ito. Pabago-bago. Hindi ito isang grupo ng mga creeper. Isa lamang itong tao, may hinihila sa likuran nila. Pinaandar ko ulit ang mosquito drone. Enerhiya, 275, 270. Pinalipad ko ng mababa ang drone habang hinahagod ang mga tulis-tulis na tadyang ng isang gumuhong bus. Natagpuan ko ang pinagmumulan ng init na nagmumula mga 800 metro mula sa hatch. Isa itong matandang lalaki, nakasuot ng Amerikana na gawa sa tinahi at pinagsama-samang mga trapal na pang-industriya. Hila-hila niya ang isang sled na puno ng mga elektronikong scrap, mga circuit board, coil na tanso, at parang isang radyong kalahating built-in. Umuubo siya, isang malalim at basang tunog na kumakabog sa kanyang dibdib. Kada ilang hakbang, humihinto siya upang sumandal sa pader, habang ang kanyang hininga ay pira-piraso. Pagsusuri ng target, tao. Lalaki. Edad, 60 panandang pandagdag. Mga pananda sa trabaho, mataas na katumpakan ng mga kalyo sa mga daliri. Nakikita ang toolkit sa sinturon. Pinanood ko siya gamit ang kamera ng drone. Hindi lang siya basta nangangalap ng basura, nag-ayos pa siya. Pumulot siya ng isang piraso ng kalat, tiningnan ito ng 2 segundo, at alinman sa itinapon o maingat na inilagay sa isang partikular na kompartamento sa kanyang sled. Alam na alam niya kung ano ang hinahanap niya. Isa siyang teknisyan, napagtanto ko. Isa siyang tunay na teknisyan. Ito ang estratehikong punto ng pagbabago. Mayroon akong lakas, ngunit kulang ako sa paggawa at kadalubhasaan. Ang lalaking ito ay naghihinalo na sa lamig, ngunit mayroon siyang mga kamay na kailangan ko para ayusin ang aking mga tagas na tubo at ang aking mga kumukurap-kurap na konsol. Ngunit ang pagdadala ng isang tao sa loob ay isang napakalaking panganib. Malinaw ang Renaissance Protocol, ang seguridad ang pundasyon ng administrasyon. Kung bubuksan ko ang pinto sa isang estranghero, para akong nag-imbita ng isang potensyal na maninira, isang magnanakaw, o isang tagapagdala ng sakit. Sinuri ko ang aking mga mapagkukunan. Medical bay, nakalock, nangangailangan ng 500 enerhiya para masimulan, reserba ng pagkain, 2.5 araw, emergency sedative gas, available, 1 dosis. Kaya ko siyang kontrolin. Kung tama ang ginawa ko, magagawa kong unang permanenteng asset ang naghihingalong scavenger na ito. Pero kailangan ko ng kawit. Kailangan kong makita kung paano siya magre-react sa isang Diyos sa loob ng makina. Pinalipad ko ang drone palapit, nakalawit lang ng 10 talampakan sa harap niya. Hindi natauhan ang matanda. Hindi man lang siya nagulat. Tumigil lang siya, pinunasan ang bibig gamit ang mamantikang basahan, at tumingin sa lente ng drone gamit ang mapurol at pagod na mga mata. Ikaw ba yung gumawa ng light show sa hydrant? Tanong niya, parang graba ang boses. Yung administrator. Ako nga, sabi ko sa pamamagitan ng drone. Ikaw si matandang Han, hindi ba? Ang nag-aayos ng mga radyo para sa mga bungo na bakal. Dumura ang lalaki. Wala na akong inihahanda para sa kanila. Hindi na sila nagbabayad ng pagkain, nagbabayad sila ng hindi ka patay sayo. Matanda na ako para kumain ng mga banta para sa almusal. Masyado ka ng matanda para mabuhay sa gabing iyon, sabi ko, malamig at analytical ang boses. Bababa ang temperatura sa -15 ngayong gabi. Puno na ang Amerikana mo. Nanghihina na ang baga mo. Hindi ka makakarating sa pagsikat ng araw. Tumawa si Han na nauwi sa matinding pag-ubo. Napasandal siya sa isang kalawangin na kotse. Ano na? Lalabas ka rito at ililibing mo ako? Hindi. May trabaho akong iaalok sa'yo. Mayroon akong pangalawang grid, isang mainit na silid, at isang medical kit na makakapigil sa ubong yan. Kapalit nito, magiging mga kamay ko kayo. Naningkit ang mga mata ni Han habang nakatingin sa drone. Sa loob, walang pumapasok sa bunker ng Old Ghost. Lahat ng sumubok ay nauwi sa pagiging tambak ng mga buto sa pinto. Ako ang nagbukas ng pinto para kay Kaya, sabi ko. At ako rin ang makapagsasara nito para sa'yo.
Mayroon kang 2 minuto para magdesisyon. Maaari kang mamatay bilang isang malayang tao sa abo o mamuhay bilang isang empleyado sa ilalim ng protokol. Tiningnan ko ang orasan sa TV ko. 1 oras 50 minuto, 1 oras 40 minuto. Hindi ako naging malupit. Sinusubukan ko lang ang lohika niya. Sa mundong ito, ang sentimentalidad ay isang sentensya ng kamatayan. Kailangan ko ng isang taong nakakaintindi na ang kaligtasan ay isang transaksyon. Tiningnan dihan ang kanyang sled. Tumingin siya sa kulay abong kalangitan. Pagkatapos ay tumingin siya sa drone. Dala ko ba ang mga gamit ko? Yung mga inaaprubahan ko lang. Ayos, bulong niya habang tumatayo ng may matinding paghihirap. Mas mabuting maging alipin sa isang mainit na silid kaysa sa isang bangkay sa isang malamig na silid. Inakay ko siya papunta sa pinto. Bawat hakbang niya ay parang kalkulasyon para sa akin. Pagkain, negatibo 1 rasyon kada araw. Oksiheno, negatibo 0.5% na pag-ubos kada araw. Potensyal na benepisyo, 15% na pagtaas sa katatagan ng infrastruktura. Positibo ang array, ngunit maliit lamang ang tubo. Pagdating ko sa hatch control, may nakita akong gumagalaw sa malayong abot tanaw. 3 motorsiklo, mabibilis, maingay, at nagbubuga ng napakalaking alikabok. Papunta sila sa huling posisyon ni Han. Natukoy na banta, Iron School Scouts, 3 unit, layo, 2 kilometro. Paparating na sila para sa kanilang ari-arian, bulong ko. Tiningnan ko si Han. Narinig niya ang mga makina. Sinusubukan niyang tumakbo, ngunit nanlalambot ang kanyang mga binti. Hindi siya makakarating sa hatch sa oras. Ito ang una kong tactical dilemma. Maaari kong hayaang makuha siya ng mga Iron School, iligtas ang aking pagkain at lakas. O maaari akong makialam. Tiningnan ko ang aking enerhiya, 280 unit. Ang isang labanan ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100. Sistema, sabi ko, nanlilisik ang mga mata habang pinapanood ang mga motorsiklo na papalapit sa malayo. Ihanda ang external speaker at ang laser para sa pagkukumpuni ng drone. Gumastos ako ng 300 units sa isang mainit na kwarto, hindi ko hahayaang sirain ng ilang siklista ang puhunan ko. Umikot ang drone, lumingon pabalik sa papalapit na ulap ng alikabok. Hindi ako mandirigma. Isa akong coordinator. At alam ng isang mahusay na coordinator kung paano gamitin ang kapaligiran para durugin ang isang kalaban nang hindi nagpapaputok ng bala. Tiningnan ko ang kalsadang dinaraanan ng mga scout. Isa itong makitid na piraso ng bitak na aspalto na nasa gilid ng mga guho ng isang gumuhong garahe. Isang aksidente na nasa tamang lugar ay sapat na. Enerhiya, 280, target, structural support pillar PTOE, halaga, 40 energy units para sa isang high-intensity laser burst. Han! Pumunta ka sa pinto. Huwag kang lumingon, sigaw ko gamit ang speaker. Simula na ng pangangaso. At sa unang pagkakataon, hindi ko lang basta ipinagtatanggol ang isang butas sa lupa. Pinalalawak ko ang aking teritoryo. Sa mundong puno ng sirang bagay, ang isang taong marunong mag-ayos ay mas mahalaga pa kaysa sa isang bundok ng ginto. Pero ang isang lalaking alam na mahalaga siya. Isa siyang bangungot sa logistic. Pinanood ko ang 3 scout na Iron School gamit ang malabutil na lente ng mosquito drone. Papalapit na sila sa pagitan, ang kanilang mga binagong motorsiklo ay umuugong na parang mga sinaunang hayop sa bitak-bitak na aspalto. Hindi sila narito para mag-usap. Si matandang manhan ay kanilang ari-arian, isang kagamitang panglakad na ayaw nilang mawala. Antas ng banta, mataas, layo sa target, 1.2 kilometro, mga Iron School Scout, 3 unit, may mga scrap metal repeater. Natalisod si Han, ang kanyang sled ng mga elektronikong kagamitan ay sumabit sa isang piraso ng tulis-tulis na rebar. Lumingon siya, nalalaki ang mga mata sa takot na nagmumula lamang sa pagkaalam kung ano ang eksaktong ginagawa ng mga siklistang iyon sa mga takas na ari-arian. Hindi siya makakarating sa hatch ko. Hindi nang mag-isa. Sistema, sabi ko nang may diin. Ilipat ang emergency power sa repair laser ng drone. Lagpasan ang mga limitasyon sa kaligtasan. Babala. Ang overloading laser ay mauubos ng 40 energy units kada pagsabog, kasalukuyang enerhiya, 280, 240. Sa logistic, hindi mo lang tinitingnan ang gastos, tinitingnan mo rin ang halaga ng kapalit. Kung mamamatay si Han, mawawalan ako ng 15% na pagtaas sa katatagan ng base at ang kakayahang kumpunihin ang aking mga panloob na sistema. Kung gagastos ako ng 40 enerhiya para iligtas siya, tataya ako na ang kanyang paggawa ay makakabuo ng hindi bababa sa 400 enerhiya na may halaga sa susunod na linggo. Isa itong sugal na 0 to negatibo 1. Gusto ko ang mga logro na yon.
Hindi ko tinarget ang mga siklista. Ang laser ng drone ko ay hindi sandata, isa itong kagamitan sa paghihinang. Hindi nito papatayin ang isang lalaking naka-leather jacket bago niya paputukin ang drone ko mula sa himpapawid. Sa halip ang kapaligiran ang itinuon ko. Sa tabi ng kalsada, ang mga kalansay ng isang 3 palapag na garahe sa paradahan ay nakasandal sa daanan. Isa sa mga pangunahing haliging sumusuporta, ang haligi pitoy, ay bitak na, ang balat nitong konkreto ay natatanggal upang makita ang mga kinakalawang at nakaigting na kable na bakal. Kinakalkula ang kahinaan sa istruktura, bulong ko, habang sumasayaw ang mga daliri ko sa ibabaw ng terminal. Ayan. Pinalipad ko ang drone palapit, ilang talampakan lang ang layo mula sa haligi. Ang mga siklista ay 500 metro ang layo, nagpapaputok. Sumirit ang maliliit na bala ng tingga sa drone, at isa sa mga ito ang pumutol sa landing gear. Integridad ng drone, 88%. Sunugin mo. Sumirit ang pulang sinag ng repair laser. Itinuon ang lahat ng thermal energy nito sa isang sirang kable na bakal sa ilalim ng mataas na tensyon. Ang metal ay nagsimulang magliwanag na parang seresa na pula, pagkatapos ay puti. Ang tunog ay parang isang putok ng baril. Ang kable ay umatras, humahampas sa hangin. Dahil sa tensyong iyon, nagbago ang bigat ng ikalawang palapag. Umalinggaw sa mga guho ang isang umbol ng pinahirapang metal. Pagkalipas ng isang segundo, gumuho ang buong sulok ng garahe, na nalaglag ang toneladang konkreto at kinakalawang na rebar sa kalsada. Walang oras na sumigaw ang nangungunang siklista. Bumangga siya sa mga nahuhulog na kalat sa bilis na 60 milya kada oras. Lumihis ang dalawa pa, ang kanilang mga bisikleta ay dumulas palabas mula sa ilalim nila na parang ulap ng alikabok at mga kislap. Hindi sila patay, ngunit naipit sila sa ilalim ng kanilang mga makina, umuubo sa makapal na kulay abong ulap. Han! Ang hatch? Ngayon na. Umugong ako gamit ang speaker ng drone. Hindi na kinailangang sabihan pa ang matanda. Iniwan niya ang kanyang sled na labis kong ikinalungkot nang makita ko at mabilis na tumakbo sa huling 50 metro patungo sa panlabas na selyo ng bunker. Sumigaw ako nang makita ko siyang nakarating sa mabigat na bakal na pinto. Hatch cycle, negatibo 5 energy, current energy, 235. Umungol ang mabibigat na gears, sumisitsit ang mga seal habang sinisira nito ang isang siglong vacuum. Halos mahulog si Han sa loob, umubo ng malakas. Padabog kong isinara ang pinto at pinagana ang magnetic lock. Populasyon, 1, 2, pag-agos ng oksiheno, panandang pandagdag 0.5% kada araw, pagkonsumo ng pagkain, panandang pandagdag isarasyon kada araw. Naupo ako pabalik sa aking upuan, pinapanood ang internal camera feed. Nakahiga si Han sa malamig na sahig ng airlock, kumakabog ang kanyang dibdib. Ang mga pulang ilaw pang emerhensya ay naglagay ng mahahabang malademonyong anino sa kanyang kulubot na mukha. Mukha siyang kaawa-awa. Mukha siyang isang taong may pananagutan. Maligayang pagdating sa Colony 7, Han, sabi ko sa intercom. Sikaping huwag dumugo sa sahig. Mahirap linisin. Tumingala si Han sa lente ng kamera, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay may halong pagkamangha at purong, walang sala na galit. Ikaw na baliw. Bumagsak ka ng gusali sa kanila. Inilipat ko ang isang gusali sa isang mas estratehikong posisyon pagtatama ko sa kanya. Ngayon, tumayo ka na. Umiikot ang airlock. Mayroon kang 5 minuto para makarating sa command hub bago ko i-lock ang mga pinto sa loob. Pinanood ko siyang magpumiglas na tumayo. Nakahawak siya sa tagiliran niya. Nasaktan siya at ang basang kalansing sa baga niya ay lumalala. Diagnosis, matinding impeksyon sa paghinga, posibleng basag na tadyang, kahusayan, 22%. Sayang lang ang pagkain ng isang teknisyan na may 22% na kahusayan. Kailangan ko siya kahit 80% lang. Kinuha ko ang medical module. Pagsisimula ng pang-emerhensyang medical, 100 enerhiya, pangunahing dosis ng antibiotic, isa rare medkit. Tiningnan ko ang enerhiya ko, 235. Kung gumastos ako ng 100 sa medbuy, bababa ako sa 135. Balik na naman tayo sa kritikal na termino. Pero kung hindi ko gagawin, patay na si Han sa loob ng 48 oras, at kakailanganin kong hilahin ang kanyang katawan pabalik sa abo. Ito ang sunk cost fallacy na isinasagawa, bulong ko sa bakanteng silid. Nakagastos na ako ng 45 units para iligtas siya. Kung titigil ako ngayon, masasayang lang ang 45 units na yon. Para maprotektahan ang puhunan, kailangan kong gumastos pa. System, i-initialize ang medbay. Level 1 lang. Sapat lang para maging matatag siya.
Enerhiya, 235, 135, katayuan ng bunker, babala, mababang enerhiya. Lumabo ang mga ilaw sa pasilyo habang umuugong ang mga sinaunang diagnostic scanner ng Medbay. Pinanood ko si Han na palakad-lakad papasok sa maliit at baog na silid. Tumingin siya sa paligid at nakita ang puting plastik at kumikinang na metal na parang nakapasok sa isang kwentong engkanto. Sa kanyang mundo, ang gamot ay parang isang maruming basahan at isang panalangin. Dito, ito ay isang naisalokal na pampatatag ng atmosfera at isang otomatikong injector. Naghintay ako hanggang sa sumirit ang makina, binigyan ng broad-spectrum antibiotics at mild sedative ang kanyang braso. Sumandal si Han sa upuan at tuluyang kumalma ang kanyang paghinga. Matulog ka na, matandang lalaki, bulong ko. Bukas, magsisimula ka ng gumanti sa akin. Ginugol ko ang sumunod na 4 na oras sa tindi ng pagkalkula. Gamit ang 135 na enerhiya, naging mahina ako. Babalik ang mga Iron School. Nakita nila ang drone ko. Alam nilang may buhay sa bunker ng Old Ghost. Hindi na sila magpapadala ng 3 scout sa susunod, magpapadala na lang sila ng isang grupo ng mga mandirigma. Kailangan ko ng force multiplier. Kailangan ko ang workshop. Module, workshop, katayuan, nakalock, gasto sa pag-unlock, 50 enerhiya. Kung bubuksan ko ang workshop, may 85 units pa akong natitira. Wala pang 6 na oras na life support yan, kalkula ko. Pero kung wala ang paggawaan, hindi ako makakagawa ng mga patibong. Hindi ko maaayos ang mga tor. Isa lamang akong taong naghihintay na mahukay mula sa isang hukay. Sa logistic, may konsepto na tinatawag na just-in-time na paghahatid. Hindi ka nag-imbak ng inventaryo na hindi mo kailangan. Natatanggap mo ito ng eksakto kung kailan ito kinakailangan. Hindi ko pa kailangan ng enerhiya para bukas. Kailangan ko ng kakayahang ipagtanggol ang aking enerhiya ngayon. Buksan ang workshop. Enerhiya, 135, 85, module ng workshop, online. Bumukas ng padabog ang mabibigat na pinto sa dulo ng command hub. Sa loob ay isang kamangha-manghang inhinyerya bago bumagsak. Nakasabit sa kisam ang mga braso ng robot, naninigas ang mga kasukasuan dahil sa katandaan. Isang tatlod printing forge ang nasa gitna, ang nozzle nito ay barado ng alikabok. Dito dapat itayo ng Renaissance Protocol ang hinaharap. Sa ngayon, mukha itong isang napakamahal na lalagyan ng basura. Pumasok ako sa silid, ito ang unang beses na umalis ako sa command chair pagkatapos ng ilang taon. Nanginginig ang mga binti ko, iba ang pakiramdam ng hangin dito, mas malamig. Naglakad ako papunta sa pangunahing workbench at nakita ko ang tumutulo na tubo na natukoy ko kanina. Panay ang pagtulo nito. Nakita kong nahanap mo na ang tagas. Napatalon ako, umikot. Nakatayo si Han sa may pintuan. Mas maayos na ang itsura niya, hindi malusog pero gising. Nakasandal siya sa frame, ang mga mata niya ay nakatingin sa buong workshop na may bahid ng pagkauhaw na katulad ng sa akin. Dapat ay pinapakalma ka, sabi ko, habang instinktibong inaabot ng kamay ko ang mabigat na susi na nasa mesa. 40 taon na akong kumakain ng mga tirang materyales at humihinga ng abo, tol, bulong ni Han, habang naglalakad papunta sa tatlod printer. Hindi ako basta-basta mailalagay sa ilalim ng hangin ng ganoon kadali. Ito ay isang Omniforge 3000 series, hindi ba? Hinawakan niya ang gilid ng makina nang may paggalang na halos nakakagambala. Sirang printer yan, sabi ko. At ikaw ang mag-aayos niyan. Dahil kung hindi selyado ang tubo na yan at hindi pa gumagana ang mga toring iyon pagdating ng oras na dalhin ng mga Iron School ang kanilang boss, pareho tayong mabibitin sa mga guho ng istasyon ng bombero malapit sa ating mga sakong. Tumingin si Han sa tubo pagkatapos ay sa akin. Isang mabagal at walang ngiping ngiti ang lumapad sa kanyang mukha. Hindi iyon isang palakaibigang ngiti. Ngiti iyon ng isang lalaking napagtantong kakabigay lang sa kanya ng mga susi sa pinakamakapangyarihang kahon ng laruan sa planeta. Kaya ko itong ayusin, sabi ni Han, hininaan ang paos na boses. Pero hindi lang 85 unit ng juice ang kakailanganin natin para patakbuhin ang pandayang ito. Gusto mo ng digmaan, Administrator? CJ. Pero kailangan mo akong ihanap ng raw feedstock. Hindi ako makakapag-imprenta ng mga bala ng biglaan. Tiningnan ko ang terminal. Enerhiya, 85, pagkain, 2.2 araw, mga hilaw na materyales, 0 kilo. Ang mga bakal na bungo, sabi ko. Mayroon silang mga motorsiklo. Mayroon silang mga lumang baluti. Mayroon silang mga baril. At papunta na sila rito, dagdag ni Han. Tama, sagot ko. Hindi natin kailangang manghuli ng mga mapagkukunan. Kailangan lang nating siguraduhin na pagdating nila, aanihin natin ang bawat piraso ng metal na dala nila.
Bawat bala na kanilang pinapaputok ay isang mapagkukunang aking babawiin. Ito ang transisyon. Mula sa kaligtasan patungo sa industriya. Hindi na ako basta isang tao lang sa lungga. Ako ang tagapamahala ng isang planta ng pag-recycle. At ang mga Iron School ang magiging una kong kargamento ng mga hilaw na materyales. Han, simulan mo na ang pag-aayos ng printer, utos ko. Ako na ang bahala sa pain. Pero nang lumingon si Han sa makina, may napansin ako. Nakapatong ang kamay niya sa isang partikular na panel, yung kamay na kumokontrol sa internal security override ng bunker. Akala niya hindi ako nakatingin. Huwag mo nang isipin yan, Han, sabi ko, humina ang boses ko at naging mapanganib na bulong. Pinindot ko ang isang command sa handheld tablet ko. Isang malakas na singaw ang sumirit mula sa isang tubo sa tabi mismo ng tainga ni Han, dahilan para mapasigaw siya at mabilis na bumalik. Nakikita ko ang lahat ng bagay sa bunker na ito. Kinokontrol ko ang hangin nilalanghap mo at ang temperatura ng sahig na tinatapakan mo. Isa kang asset, Han. Kapag may asset na hindi gumana, ako ang magde-decommission nito. May pagkakaintindihan ba tayo? Nakatitig sa akin si Han at bumalik ang takot sa kanyang mga mata. Pero sa likod ng takot, may panibagong bahid, ang respeto. Kristal na malinaw. Boss, bulong niya. Katapusan ng bahagi 3, seksyon 1. Enerhiya, 85, populasyon, 2, paggawaan, aktibo, kahusayan, positibo 15%, mga nakabinbing pagkukumpuni. Hindi nag-aksaya ng oras si Han. Isa siyang lalaking hinihimok ng kakaiba at sinaunang takot sa mundo sa labas, at ang takot na yon ay nauwi sa isang baliw na etika sa pagtatrabaho. Sa loob ng 2 oras, natanggal niya ang kinakalawang na pambalot ng Omniforge. Boss, may problema tayo, sigaw ni Han habang nakabaon ang ulo sa loob ng makina. Basag ang pangunahing nozzle. Maaari ko pa ring ayusin ito gamit ang ilang high-temp resin, pero sira ang heating element. Kung susubukan kong paganahin ito ngayon, matutunaw lang nito ang motherboard. Tiningnan ko ang terminal. Enerhiya, 82, ang mga air recycler ay isang palaging at tahimik na magnanakaw. Ano nang kailangan mo, Han? Detalyado lang. Walang paligoy-ligoy. Tanso, sabi ni Han habang inilalabas ang ulo, ang mukha ay may bahid ng itim na grasa. Mga heavy gauge na kable ng tanso. Mga 10 metro. At isang high voltage capacitor. May nakita ako sa pasilyo ng life support, pero mga aktibong linya yon. Kung hihilahin natin ang mga yon, mawawala ang mga automated na ilaw sa mga tirahan. Taktikal na dilema, ilaw is produksyon, opsyon E, panatilihin ang mga ilaw. Mas mabagal ang kanyang pagtatrabaho sa dilim, mas mataas ang posibilidad ng pagkakamali. Opsyon Y, hilahin ang mga alambre. Makatipid ng negatibo 2 enerhiya oras sa ilaw, magkaroon ng maayos na paggana ng workshop. Hilahin mo ang mga alambre, sabi ko nang walang pag-aalinlangan. Nakatira tayo sa isang bunker, hindi sa isang hotel. Kung hindi tayo makapagtayo, hindi natin kailangang makita ang mga pader na ating kinatatayuan. Pag-ubos ng enerhiya, 12 unit oras, 10 unit oras, kahusayan sa paggawaan, positibo 20%. Umungol si Han bilang pagsang-ayon. Gusto niya ng malamig na lohika. Ginugol niya ang sumunod na 3 oras sa lubos na kadiliman, ginagabayan lamang ng isang maliit na flashlight na pinapaandar ng kamay na nakatago sa kanyang bulsa. Pinanood ko siya gamit ang mga infrared camera. Mabilis siya. Gumalaw ang kanyang mga kamay na may memorya ng kalamnan na lumalaban sa kanyang edad. Pagsapit ng 5 oras, umugong ang Omniforge. Katayuan ng Omniforge, operasyonal, modeng mababang ani, magagamit na blueprint, na negatibo 1 Stinger proximity mine, halaga, 5 kilo na scrap metal positibo 20 unit ng enerhiya. Mayroon tayong eksaktong 5 kilo ng magagamit na mga tira-tirang materyales mula sa mga pintong panloob na binaklas natin, sabi ko, habang tinitingnan ang inventaryo. Pero 65 na enerhiya na lang ang natitira sa atin. Kung mag-imprenta ako ng minahan, mababawasan ako ng 45. 2 oras lang ang natitira para mabuhay kung sakaling tumaas ang bilang ng mga nagre-recycle ng hangin. Boss, sabi ni Han habang pinupunasan ang mga kamay sa kanyang mga trapal. Kung hindi mo ililimbag ang akin, dadaan lang ang mga biker na yan sa pintuan niyo at gagawin kaming mga palamuti sa hood. Ang isang mina sa tunel ay kasing halaga ng 10 galon ng hangin sa isang patay na baga. Tama siya. Ang infrastrukturang pandepensa ay isang pamumuhunan sa oras. Ay print mo. Enerhiya, 65, 45, oras ng produksyon, 20 minuto. Sumirit ang forge, isang asul na arko ng kuryente ang sumasayaw sa likod ng pananggalang na salamin. Patong-patong, isang tulis-tulis at pangit na disk ng metal ang nagsimulang mahubog.
Hindi ito maganda. Hindi ito mukhang mga high-tech na armas ng lumang mundo. Mukha itong isang demotor na gilina ng karne. Habang gumagana ang forge, tumutunog ang mga sensor sa ibabaw. Natukoy na banta, Iron School Vanguard, mga unit, 5 motorsiklo, 1 armored breaker truck, 15 minuto. Maaga pa sila, bulong ko. Han, ang minahan. Handa na ba? 5 minuto, boss. Huwag mong madaliin ang RC. Lumipat ako sa external feed. Hindi ito isang scout party. Isa itong pahayag. Nagpadala ang mga Iron School ng isang breaker, isang mabigat na truck na binalutan ng scrap iron na may napakalaking ram sa harap. Dinisenyo ito upang basagin ang mga pinatibay na pinto. Matibay ang panlabas na hatch ng bunker ko, pero pagkatapos ng isang siglong kalawang, hindi na ito kayang tumagal sa 5 toneladang kinetic impact. Kaya, binuksan ko ang channel ng radyo papunta sa ibabaw. Nandyan ka pa ba? 1 milya na ang layo natin, Administrator, basag ang boses niya sa gitna ng static na ingay. Nakikita natin sila. Ang tibay niyan. Gusto mo bang i-flip natin? Hindi, sabi ko. Mamamatay kayo. Manatili kayo sa mga guho. Hintayin ang alikabok. Kapag tumama na ang breaker sa pasukan, nakatutok ang atensyon nila sa pinto. Kailangan niyong hintayin ang senyales ko, pagkatapos ay atakihin ang kanilang reserbang gasolina. Huwag ninyong saluhin ang mga lalaki. Patayin ang mga makina. Naiintindihan ko. Pero kung mabubuksan mo ang pinto mo, wala na kami. Tama lang. Ginawa ng minahan, na negatibo isa Stinger. Han, ilagay mo iyang bagay na yan sa airlock. Ngayon na. Wala akong robot para i-deploy ito. Kinailangan kong gamitin si Han. Binuksan ko ang pinto sa loob at ang matandang lalaki ay padabog na pumasok sa airlock habang naghahabol ng hininga. Inilagay niya ang minahan 10 talampakan sa likod ng pangunahing hatch, sa gitna mismo ng kill zone, isang makitid na bahagi ng tunnel kung saan ang kisam ang pinakamababa. Armasan na, sigaw ni Han, nanginginig ang mga daliri habang pinipindot ang toggle. Ang minahan ay naglabas ng mahina at nakakatakot na beep. Mabilis siyang bumalik sa loob nang biglang yumanig ang lupa. Ang unang epekto. Nakarating na ang truck na breaker sa pintuan. Umungol ang mabigat na bakal na pinto, sumisigaw ang mga bisagra habang pilit na sumisikip papasok ng 3 pulgada. Umulan ng alikabok mula sa kisame. Integridad ng hatch, 62%. Na naman, sigaw ko. Sa screen, umatras ang truck, ang mga gulong nito ay sumisigaw dahil sa abo. Naghahanda ito para sa pangalawang banggaan. Umiikot ang mga siklista, pinapaputok ang kanilang mga scrap rifle sa ere, nagdiriwang. Akala nila nanalo na sila. Akala nila ang matandang multo ay isa lamang nakakandadong kahon na puno ng samsam. Teka lang Pinanood ko ang pagbilis ng truck. Hindi lang basta yumuko ang pinto sa pagkakataong ito. Nabasag ito. Natanggal ang mga tornilyo ng pagkakasara na parang mga plastik na aspili. Bumagsak papasok ang mabigat na pinto, tumama sa semento ng may nakabibinging dagundong. Napuno ng ulap ng kulay abong alikabok at uling ang airlock. Naghiyawan ang mga siklista habang pinapabilis ang kanilang mga makina. Nagsimulang umusad ang truck na breaker, ang napakalaking grill nito ay tumutusok sa butas. Ngayon na, bulong ko. Hindi basta-basta sumabog ang minahan ng Stinger. Isa itong directional claymore na dinisenyo para sa mga pasilyo. Nagpaputok ito ng 600 tulis-tulis na piraso ng mga nahukay na ball bearings sa isang 60° na arko. Ang pagsabog ay isang mahinang kalabog na sinundan ng nakakakilabot na tunog ng pagpunit ng metal. Naglaho ang mga gulong sa harap ng breaker. Sumabog ang radiator at naging parang geyser ng singaw. Ngunit higit sa lahat, hiniwa ng mga piraso ng metal ang manipis na sahig ng kabin ng truck. Hindi na nakapagsigaw pa ang driver. Ang truck ngayon ay isa ng 5 toneladang bloke ng deadweight na saktong-saktong nakabaon sa aking pasukan. Ito ang perpektong harang. Natigilan ang mga siklista sa labas. Hindi nila maidaan ang kanilang mga bisikleta at nahaharangan ng breaker ang kanilang paningin. Kaya, hudyat! Mula sa mga guho ng isang gumuhong botika, 2 Molotov cocktail ang sumabog sa ere. Tumama ang mga ito sa likuran ng mga motorsiklo. Hindi na natili ang mga basurero para lumaban, sila ay naghagis at naglaho. Sumabog ang mga bakal na bungo sa kabuluhan. 2 bisikleta ang nasusunog. Nabulag ang mga nasa unahan ng Vanguard dahil sa singaw mula sa truck at usok mula sa mga Molotov. Han! Ang Thor! Sabihin mo sa akin na handa na. Isang shot lang, boss. Isang pagsabog lang yung cooling loop na ayos ko. Hindi ko kailangan ng digmaan.
Kailangan ko ng massacre para makapagpadala ng mensahe. Manu-manong kinontrol ko ang Tor na Stinger, isang nakatagong weapon pod sa itaas lamang ng sirang hatch. Enerhiya, 45-15, isang napakalaking alisan ng tubig sa isang pagsabog lamang. Itinutok ko ang mga tangke ng gasolina ng mga nasusunog na motorsiklo. Umungol ang Tor ng eksaktong 3 segundo bago pinilit na i-shutdown ng sistema upang maiwasan ang pagkatunaw. Ngunit sapat na ang 3 segundo. Sumabog ang mga motorsiklo sa isang magkakasunod na reaksyon. Ang natitirang mga bakal na bungo, nang makitang ang kanilang mabigat na suporta ay naging tambak ng basura at ang kanilang mga bisikleta ay naging mga bolang apoy, ay ginawa ang tanging lohikal na bagay. Tumakas sila. Bumalik ang katahimikan sa sektor. Ang tanging tunog ay ang pagsitsit ng singaw mula sa makina ng breaker. Mga resulta ng labanan, mga kaaway na napatay, 4, mga kaaway na tumakas, 6, mga maaring makuhang samsam, 1 armored truck, nasira, 3 frame ng motorsiklo, scrap, 4 na scrap rifle, 20 litro ng panggatong. Napasalampak ako sa aking upuan. Enerhiya, 15 unit, sistema, critical. Nawalan tayo ng kuryente, Han, sabi ko, halos pabulong ang boses. Titigil ang hangin sa loob ng 10 minuto. Hindi, sabi ni Han, sabay turo sa screen. Tingnan mo ang track, boss. Pangmilitar na conversion yan. May onboard generator ito para patakbuhin ang RAM na yan. Kung madadala natin yan papunta sa external port ng bunker. Tiningnan ko ang breaker. Isa itong malaking basura pero tumitibok pa rin ang puso nito. Bagong layunin, panlabas na sifon ng lakas. Pinadala ko si Handala ang isang pares ng matibay na kable. Sa sumunod na 8 minuto, pinanood ko ang pagbaba ng energy counter. 1-0-8. 5-2. Kumislap ang mga ilaw. Namatay ang ugong ng mga air recycler. Nakakatakot ang katahimikan. Naupo ako sa madilim na lugar, nagsisimula ng bumigat ang mga baga ko. Natukoy ang panlabas na pinagmumulan ng kuryente, nagcha-charge, enerhiya, 2, 50, 100 at 50, 400. Bumalik sa dati ang mga ilaw. Umugong ang mga air recycler, nagbobomba ng sariwa at malamig na oksiheno sa silid. Huminga ako ng malalim at nanginginig. Logistics, hinal kong sabi, habang isinandal ang ulo ko sa malamig na metal ng terminal. Hindi mahalaga kung sino ang may pinakamarami. Ito ay kung sino ang makakakuha ng natitira. Tiningnan ko ang inventaryo. Nakaipon kami ng halos 600 kilo ng dekalidad na scrap at sapat na panggatong para patakbuhin ang backup generator sa loob ng 3 araw. Pero habang pinoproseso ko ang tagumpay, na-update ang Renaissance Protocol. Nakamit, matagumpay ang unang depensa, gantimpala, na-unlock ang antas 2 ng utos, babala, na abisuhan na si Grand Boss ng Iron School tungkol sa pagkawala ng Vanguard. Tumaas ang antas ng banta, salungatan sa rehiyon. Han, sabi ko, habang nakatingin sa matandang lalaki na ngayon ay nakaupo sa bumper ng sirang truck, naninigarilyo ng sigarilyong nirolyo ng kamay na gawa sa tuyong lumot. Opo, boss. Simulan ang forge. Kakailanganin natin ng higit sa 1 minahan. Marami pa. Tiningnan ko ang mapa. Hindi na nag-iisa ang puting tuldok ng Colony 7. Sa malayong hilaga, kumurap ang pulang sona ng Colony 1. Nakita nila ang pagsabog. Alam nilang gising ang matandang multo. Ang laro ay hindi na tungkol sa kaligtasan. Ito ay tungkol sa pagpapalawak. At nagsisimula pa lang ako noon. Ang tagumpay ay isang panandaliang pakiramdam, ang logistic ay isang permanenteng pasanin. Kinaumagahan matapos malipol ang nangungunang Iron School, ang katahimikan sa paligid ng Colony 7 ay napalitan ng mahina at ritmikong dagundong ng isang base na sa wakas ay nagsisimula ng huminga. Ang truck na breaker, na dating sandata para durugin ako, ngayon ay isa ng mahalagang organo. Matagumpay na nasipsip ni Han ang core nito, na nagpapasok ng tuloy-tuloy na daloy ng mataas na boltaheng kuryente sa mga gutom na kapasitor ng bunker. Kasalukuyang enerhiya, 450 unit, rate ng pagtaas ng enerhiya, panandang pandagdag 5 unit oras, sifon, rate ng pag-agos ng enerhiya, negatibo 10 unit oras, minimum na suporta sa buhay. 5 unit kada oras ang netong pagkalugi. Mabagal lang ang daloy ng kuryente, pero kaya ko naman. May oras ako, pero wala akong kinabukasan. Hindi pa sa ngayon. Tiningnan ko ang panlabas na monitor. Wala nang laman ang kulay abong-abo sa labas. Dahil naakit ng usok ng mga nasusunog na motorsiklo at ng mga bulong-bulungan tungkol sa isang multo na nagbibigay ng tubig, 25 refugee ang nagtipon malapit sa nasirang istasyon ng bombero. Nakatayo sila ng may paggalang na distansya mula sa sirang pasukan ng bunker,
nagkukumpulan sa ilalim ng mga trapal at mga piraso ng corrugated metal. Hindi sila isang hukbo. Isa silang pasanin. Boss, nakikita mo ba ito? Tanong ni Han habang pinupunasan ang mantika sa kanyang noo habang papasok sa command hub. Tumingin siya sa screen pagkatapos ay sa akin. 25 bibig. 50 baga. Kung papasukin mo ang mga ito, maubusan tayo ng oxygen pagsapit ng Martes. Kung iwan mo sila roon, babalik ang mga Iron School at gagamitin sila para sa pagsasanay sa pag-target. Hindi ko sila papapasukin, Han, sabi ko, habang ang mga mata ko ay nakatuon sa population counter. Pero hindi ko rin sila papapasukin. Kailangan ko ng mga kamay. Ang isang bunker na walang surface perimeter ay isa lamang magarbong kabaong. Binuksan ko ang external intercom. Ang boses ko, na pinalakas ng mga refurbished speaker, ay parang kulog na dumagundong sa ibabaw ng abo. Paunawa. Ito ang administrator ng Colony 7. Kasalukuyan kayong pumapasok ng walang pahintulot sa isang restricted military zone. Gayunpaman, sa ilalim ng Renaissance Protocol, otorisado akong mag-alok ng pansamantalang kontrata sa paggawa. Tumingala ang mga takas, payat ang mga mukha, dilat ang mga matang may halong takot at kawalan ng pag-asa. Hindi ako nag-aalok ng kawanggawa, patuloy ko. Nag-aalok ako ng kaligtasan. Mula sa sandaling ito, nagpapatakbo kami sa isang sistema ng bunker credits. Ang isang credit ay katumbas ng 1 litro ng purified water o isang standard issue nutrient bar. Kikita ka ng 0.5 credits para sa bawat oras ng sanctioned labor. Kikita ka ng 0 credits para sa bawat kilo ng high-grade electronic scrap na nakuha mula sa mga guho. Pinanood ko silang magbulungan. Sa isang mundong kailangan nilang mag-away para sa mga walang tigil na pudel, ang isang malinaw na palitan ng pera ay isang himala. Nagbigay ito sa kanila ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa tubig, isang nahuhula ang kinabukasan. Sa kaliwa ninyo may locker, itinuro ko sa kanila. Pinahanda ko kay Han ang isang maliit at panlabas na vault na may mga pangunahing kagamitan, mga pala, martilyo, at mga balde. Ang una mong gawain, alisin ang mga kalat mula sa pasukan. Baklasin ang mga motorsiklo. Ilipat ang truck na breaker 20 metro sa silangan. Ito ang magsisilbing pangunahing tour ng bantay mo. Gawin mo ito at lahat ay makakatanggap ng 2 credit signing bonus. Sa loob ng ilang minuto, ang mga refugee ay nagtatrabaho na. Gumalaw sila ng may mabilis na enerhiya na hinihimok ng bakal na lohika ng kanilang sikmura. Pagtaas ng kahusayan, konstruksyon positibo 0%, lakas paggawa, 25 unit, panlabas, katatagan ng infrastruktura, tumataas. Pero hindi makina ang mga tao. Kailangan nila ng pagkain hindi pa 100 taon ang tanda, at kailangan nila ng dahilan para manatiling tapat kapag naging pangit ang mga bagay-bagay. Ang kasalukuyan kong reserbang pagkain ay nasa 2.2 araw para sa 2 tao. Para sa 27. Magugutom na kami pagdating ng araw. Binuksan ko ang menu ng pagdevelop. Module, hydroponic greenhouse, antas 1, halaga, 1,000 unit ng enerhiya. Mga kinakailangang bahagi, a grade biofilter, UV radiation array, soil nutrient base, output, 5 rasyon kada linggo. 1,000 enerhiya. Napakalaking bundok. Kahit na ginagamit ang sifon ng truck, naubusan pa rin ako ng kuryente. Kailangan ko ng malakas na pagbubuhos at kailangan ko ito ngayon. Han, ano na ang kalagayan ng mga internal sensor? Pati-pati na, boss. Pero may napansin akong interesante habang hinahanap ko ang radyo ng truck. May signal na nanggagaling sa lumang municipal hospital, 3 kilometro sa hilaga. Isa itong automatikong distress beacon mula sa isang pre-fall medical drone. Ang mga bagay na yon ay tumatakbo sa maliliit na nuclear isotopes. Ang isa sa mga yon ay maaaring magbigay ng kuryente sa buong palapag na ito sa loob ng 1 taon. 3 kilometro, naisip ko. Teritoryo iyan ng zone of spores. Walang sinuman ang pumupunta roon at bumabalik na buo ang isip. Kaya nga naroon pa rin ang mga isotope, sagot ni Han. Tiningnan ko ang mapa. Sa pagitan namin at ng ospital ay naroon ang teritoryo ng mga buitre, isang grupo ng mga mangangaso ng basura na mas maliit kaysa sa mga Iron School ngunit doble ang bangis. Wala silang mga truck, mayroon silang mga patibong. Kailangan ko ng isang scout. Isang taong maliit, mabilis at madaling maubos. System, alertuhan mo ako sa anumang hindi otorisadong paggalaw sa loob ng mga internal ventilation shaft, utos ko. Babala, may natukoy na paggalaw sa vent sector 4. Umiti ako. Sa nakalipas na 2 oras, pinapanood ko ang isang heat signature na gumagalaw sa mga air duct. May isang taong nakapasok sa bunker noong kaguluhan ng labanan. Akala nila matalino sila, nilalampasan ang mga sensor.
Naghintay ako hanggang sa ang lagda ay direktang nasa ibabaw ng command hub. Han, yung balbula ng singaw. 4C ang ventilasyon. 5% presyon. Kiliti lang. Ngumisi si Han at hinampas ang isang pingga. Isang malakas na sirit ang umalingaw mula sa kisame, na sinundan ng isang ungol at isang malakas na kalabog nang bumagsak ang isang bakal na rehas sa sahig. Isang maliit na figura ang bumagsak palabas, nababalot ng uling at grasa. Hindi pa siya maaaring lumagpas sa 14 na taong gulang. Ang kanyang mga mata ay malalaki, lumilipad sa paligid ng silid na parang isang nakulong na hayop. Hawak niya ang isang tulis-tulis na piraso ng salamin bilang sandata. Isang daga sa dingding, sabi ko, habang nakasandal sa upuan ko. Papatayin kita, bulong ng bata, kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Puputulin ko ang lalamunan mo. Mauuna kang sipunin, sabi ko, habang nakatingin sa basahan niyang damit. Ako si Yun Taeho. Ako ang administrator. Ikaw si Jin, ang pangatlo sa pinakamahusay na magnanakaw sa Vulture Gang. O kahit papaano ay ikaw nga, hanggang sa ginamit kanila bilang pain para sa mga scout ng Iron School at iniwan kang mamatay. Natigilan ang bata. Paano mo nalaman ang pangalan ko? May mga drone ako, Jin. At nasa akin ang mga radio frequency ng barkada mo. Ayaw ka na nilang bumalik. Pero kailangan ko ng mga matang marunong gumalaw sa mga guho nang hindi natitisod ang alambre. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Hindi ako mukhang mandirigma, mukha akong lalaking hindi nakatulog ng 3 araw. Pero sa silid na ito, kasama ang mga humuhuni na server at kumikinang na mga screen, hawak ko ang kapangyarihan ng isang Diyos. Isang kredito kada oras, sabi ko. At isang mainit na kama sa pangalawang kwartel. Hindi na matutulog sa abo. Hindi na kakain ng gagamba. Pumunta ka sa ospital. Hanapin mo ang medical drone. Minarkahan mo ang lokasyon. Ayan na. Tumingin si Jin kay Han pagkatapos ay sa mga screen. Nakita niya ang mga refugee sa labas, umiinom ng malinaw at malamig na tubig. Nabitawan niya ang mga bubog. Ang mga spores, bulong ni Jin. Nagiging lason ang hangin doon. Nagsimulang makarinig ng mga boses ang mga tao. Lumalakad sila papasok sa mga pader hanggang sa pumutok ang kanilang mga ulo. May gas mask ako, Jin. Totoo yan. Bago mahulog. Sasalahin nito ang mga spore. At may drone akong magpapalipad sa ibabaw mo. Kapag nahirapan ka, magbibigay ako ng fire support. Nakuhang bagong ari-arian, Jin, Scout, antas ng tiwala, 0% batay sa takot, misyon, operasyon Greenhouse Seed. Ginugol ko ang sumunod na oras sa paghahanda. Hindi ko pwedeng basta-basta ipadala si Jin sa gilingan ng karne. Ang logistic ay nangangahulugan ng pagtiyak na ang asset ay babalik para kumita. Han, kailangan ng upgrade ang Mosquito drone. Kailangan ko ng lure module. Isang bagay na naglalabas ng high-frequency vibrations para maakit ang mga mutant sa spore zone. Boss, kakainin yan ang 20 unit ng enerhiya kada minuto, babala ni Han. Alam ko. Pero hindi ko ipapalaban si Jin sa mga buitre o sa mga mutant. Siya ang magiging multo. May kampo ang mga buitre sa hangganan ng spore zone. Ilang linggo na nilang hinaharangan ang daan. Bibigyan natin sila ng dahilan para lumipat. Planong taktikal, ang Pied Piper 1. Ay deploy si Jin gamit ang biofilter mask. 2, gamitin ang drone para tipunin ang isang horde ng mga spore mutant lurker. 3, patnubayan ang horde diretsyo sa kampo ng mga buitre. 4, pumasok si Jin sa ospital habang nagkakagulo. Isa itong malamig na plano. Malamang na magreresulta ito sa pagkamatay ng 12 buitre. Ngunit ang mga buitre ang siyang sumalakay sa mga kampo ng mga refugee. Ang mga ito ay isang pag-ubos ng mga mapagkukunan ng rehiyon. Sa aritmetika ng Renaissance Protocol, ang pag-alis ng mga ito ay isang netong pakinabang para sa katatagan. Jin, isuot mo ang maskara, sabi ko. Han, ihanda mo na ang drone. Mayroon tayong 3 oras bago magbago ang ihip ng hangin at maging masyadong makapal ang mga spore para sa mga pansala. Habang naghahanda si Jin para umalis, isang bagong ikon ang kumislap sa screen ko. Babala, panlabas na pagkagambala. Pinalitan ko ang feed. Isang grupo ng 5 lalaki na armado ng mga kinakalawang na rifle at nakasuot ng mga Amerikanang gawa sa goma ng gulong ang lumapit sa kampo ng mga refugee. Hindi sila mga Iron School. Sila ay isang lokal na grupo ng tax collection mula sa isang kalapit na pamayanan na tinatawag na dry dock. Sino ang namamahala sa butas na ito? Sigaw ng pinuno, sabay sipa sa isang balde ng tubig. Nagtakbuhan pabalik ang mga takas, takot na takot. Ang mga lalaking ito ay mga lobo ng ilang at pumunta sila upang tingnan kung ang multo ay may mga ngipin.
Nakaramdam ako ng matinding galit. Hindi dahil binubuli nila ang mga refugee, kundi dahil ginugulo nila ang aking lakas paggawa. Sinisira nila ang aking mga ari-arian. Han, sabi ko, ang boses ko ay mapanganib at kalmado. Gaano karaming enerhiya ang kailangan para sa isang pagsabog ng panlabas na Tor? 80 unit, boss. Ang dami naman. Isang investment yan, sagot ko. Manu-manong kinontrol ko ang Toreng Stinger. Hindi nakita ng mga refugee at ng mga maniningil ng buwis ang sandata, nakatago ito sa likod ng isang umiikot na plato na gawa sa kinakalawang na bakal. Itinutok ko ang mga crosshair eksaktong 10 sentimetro sa harap ng bota ng pinuno. Administrator ng hindi kilalang armadong grupo, lumakas ang boses ko sa mga panlabas na speaker. Nakikialam ka sa isang proyektong paggawa sa Colony 7. Mayroon kang 5 segundo para lisanin ang perimeter. Ang hindi pagsunod ay magreresulta sa agarang pagtigil ng operasyon. Tumawa ang pinuno habang dumura sa lupa. 5 segundo. Anong gagawin mo, matandang lalaki? Magbabato ka pa ng isa pang ulap sa amin. Hindi kami natatakot sa... Hindi ako naghintay ng 5 segundo. Naghintay ako ng 4. Pumutok ang Tor. Isang 3 segundong pagsabog ng mabibigat na kalibre ng bala ang pumutol sa aspalto sa harap nila na nagdulot ng tulis-tulis na piraso ng bato na parang mga shrapnel. Nakabibingi ang tunog, parang pisikal na pader ng ingay na nagpatahimik sa buong sektor. Natumba ang pinuno patalikod, maputla ang mukha, ang kanyang Amerikana na gawa sa goma ay punit-punit dahil sa mga piraso ng bato. Tinignan niya ang mga umuusok na bunganga sa lupa, mga butas na sapat ang laki para magkasya ang isang ulo ng tao. Mas mataas ang susunod na pagsabog, sabi ko. Hindi sila umimik. Tumalikod sila at tumakbo, ang kanilang mga bota ay nadula sa abo. Enerhiya. 450, 370, reputasyon, kinatatakutan, positibo 20%, moral ng mga refugee, positibo 15%, nakumpirma ang proteksyon. Mahal, bulong ni Han habang nakatingin sa energy counter. Hindi pagtatama ko sa kanya. Ngayon alam na nila na hindi ako basta-basta nagloloko. Sasabihin nila kay Dry Dock. Sasabihin naman ni Dry Dock sa iba. Bumili lang kami ng 1 linggong kapayapaan mula sa maliliit na isda. Lumingon ako pabalik kay Jin. Nakatitig siya sa screen, nalalaki ang mga mata. Sa wakas ay naunawaan niya na hindi siya nagtatrabaho para sa isang nakaligtas. Nagtatrabaho siya para sa isang kapangyarihan. Sige, utos ko. Bumukas ang pinto. Lumabas si Jin papunta sa kulay abong mundo, habang ang huni ng lamok ay tahimik na lumilipad sa itaas niya. Nagsimula na ang unang yugto ng pagpapalawak. Paglubog ng araw, magkakaroon na ako ng lakas para bumuo ng kinabukasan, o mawawala na sana ang nag-iisa kong scout at ang kahuli-hulihan kong reserba. Sistema, bulong ko habang pinapanood ang paggalaw ng drone palayo sa bunker. I-record ang lahat. Gusto kong makita kung paano mamamatay ang isang mundo para alam ko kung paano ito muling buuin. Gumalaw si Jin sa mga guho na parang anino na gawa sa uling. Pinagmasdan ko siya sa pamamagitan ng infrared lens ng mosquito drone. Ang init na nararamdaman niya ay parang mahina at kumikislap na baga laban sa malamig na semento ng lungsod. Papalapit na siya sa hangganan ng spore zone, isang 3 blocking radius sa paligid ng municipal hospital kung saan ang hangin ay puno ng kumikinang at bioluminescent na alikabok ng fungi. Enerhiya ng drone, 320, 310, layo ng target, 800 metro. Ang kampo ng mga vulture ay matatagpuan mismo sa tapat ng pangunahing interseksyon patungo sa ospital. Nagtayo sila ng harang para sa mga kinakalawang na sasakyan at pinatibay ito gamit ang alambreng pang-ahit. 6 na gwardiya ang nakikita, nakakulong sa paligid ng isang apoy na pinapagana ng mga lumang gulong. Sila ang mga bantay pinto ng mga patay. Administrator, narinig ni Jin ang boses sa komunikasyon, nabasag ng makapal na goma ng kanyang gas mask, makapal ang mga spore dito. Nakikita kong gumagalaw ang mga lurker sa hamog. Mas malalaki sila kaysa sa mga malapit sa bunker. Manahimik ka, Jin, sagot ko. Han, i-activate mo ang high-frequency emitter sa drone. Makitid na beam. Isway ang mga guho papuntang silangan. Pag-ubos ng enerhiya, negatibo 20 unit minuto, aktibo, kasalukuyang enerhiya, 310. Ang drone ay naglabas ng tunog na hindi naririnig ng tao, ngunit para sa mga mutant sa spore zone, ito ay isang pisikal na provokasyon. Pinagmasdan ko ang thermal feed. Dose-dosenang malamig na mga signature, mga lurker, pahaba at maraming paa, ang nagsimulang gumalaw sa mga anino ng mga nakapalibot na gusali. Wala silang mga mata, naglalakbay sila sa pamamagitan ng vibration. Itinulak ko ang drone patungo sa barikada ng vulture,
Pinapanatili itong sapat na mataas para maiwasan ang mga spotlight nito, ngunit sapat na mababa para maunahan ang lumalaking grupo sa likuran nito. Boss, malapit na yang maubos mo, babalanihan habang nakatitig sa energy counter. Kung hindi mo papatayin yang emitter sa loob ng 3 minuto, hindi magkakaroon ng sapat na lakas ang drone para makabalik sa charging port. Ang logistic ay tungkol sa tiyempo, Han. Hindi sa kaligtasan. Ang mga lurker ay talagang balisa na ngayon. Tumatakbo sila ng mabilis, ang kanilang mga kuko ay tumatama sa aspalto sa isang maindayog at nakakatakot na koro. Mayroong hindi bababa sa 30 sa kanila, isang galuyong ng maputla at nababalutan ng fungus na laman. Ibinaba ko ang altitude ng drone ng direkta sa ibabaw ng kampo ng Vulture at pinitik ang emitter sa pinakamataas na volume. Agad na nangyari ang epekto. Tumayo ng mabilis ang mga gwardiya ng buitre, nakataas ang kanilang mga rifle, hinahanap ang pinagmumulan ng ingay. Pero may hinahanap silang tao. Hindi nila nakita ang maputlang mga hugis na lumalabas mula sa hamog hanggang sa nalampasan ng unang lurker ang alambreng may labaha sa isang talon na 6 na metro. Nagkagulo ang kampo. Walang taros na nagpaputok ang mga buitre, ang kanilang mga nguso ay nagliliwanag sa mga umiikot na spore. Ngunit mas mabilis ang mga lurker, ang kanilang mga katawan ay umunlad para sa mabilis na pagtambang. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang mga gwardya na hinihila papasok sa dilim ng mga sirang sasakyan. Jin, gumalaw ka. Ngayon na, utos ko. Hindi nag-atubili si Jin. Habang pinaghihiwa-hiwalay ang mga buitre, tumakbo siya patawid sa interseksyon, habang nakasunod sa mga blind spot ng mga spotlight. Narating niya ang mga umiikot na pinto ng ospital, na ngayon ay puno ng mga baging at tumutubong fungus, at pumasok ng palihim. Pasok na ako, hinal na sabi ni Jin. Ang hangin ang bigat. Sumisipol ang maskara. Iyan ang selyo ng presyon. May 15 minuto ka bago mapuno ang filter. Pumunta ka sa basement, level -2. Hanapin mo ang mga dilaw na simbolo ng radiation. Pinatay ko ang emitter ng drone at itinuon ito ng malakas patungo sa bunker. Enerhiya, 250 unit, katayuan ng drone, bumabalik, autopilot, bulag na ako ngayon. Kinailangan kong umasa sa mga internal sensor na dala ni Jin. Sa aking screen, isang wireframe na mapa ng basement ng ospital ang nagsimulang gumuhit ng sarili nito habang gumagalaw siya. Administrator, nanginginig ang boses ni Jin. May kung ano rito sa ibaba. May napakalaking bagay. Humihina ito. Tiningnan ko ang kanyang mga bio-readout. Ang tibok ng kanyang puso ay 140. Isa itong distorsyon sa atmosfera, Jin. Ang mga spore ay lumilikha ng mga bulsa ng siksik na hangin. Parang paghina ang tunog. Huwag mo na lang pansinin. Ituon mo ang pansin sa mga isotop. Nagsisinungaling ako. Nakakita ang mga sensor ng napakalaking heat signature sa gitna ng basement, isang stalker, mutant, isang high-level apex predator na sumanib sa lumang cooling system ng gusali. Kung sasabihin ko kay Jin ang totoo, titigilan siya ng lamig. Kung titigilan siya ng lamig, pareho kaming mamamatay. Nakikita ko ang drone, bulong ni Jin. Isa itong modelo ng Lifeline. Nasa likurang kompartamento ang mga isotop. Gamitin mo ang crowbar. Huwag kang maging mahinahon. Umalinggaw sa komunikasyon ang tunog ng ungol ng metal. Pinagmasdan ko ang heat signature ng stalker. Gumalaw ito. Sensitibo ito sa vibration ng crowbar. Jin, mayroon kang 2 minuto. Kunin mo ang mga cores at lumabas. Huwag kang lumingon. Nakuha ko na. 2 core. Mainit sila, kumikinang sila. Takbo. Lumabas ka sa hagdanan. Huwag ka nang bumalik sa lobby. Ang sumunod na 60 segundo ay isang malabong paghinga at tunog ng mga bota na humahampas sa semento. Nakarinig ako ng dagundong sa likuran ni Jin, isang malalim at mataginting na tunog na nag-vibrate sa pamamagitan ng kanyang mikropono. Gising na ang stalker. Paparating na. Nasa likuran ko lang. Tumakbo ka. 20 metro ka na lang mula sa labasan. Biglang pumasok si Jin sa pinto ng serbisyo at bumagsak sa kulay abong-abo ng kalye. Hindi siya tumigil. Mabilis siyang tumakbo palayo sa ospital, nag-aalab ang kanyang mga baga, ang 2 core ng isotop ay nakahawak sa kanyang dibdib na parang mga banal na labi. Huminto ang stalker sa may pintuan. Hindi ito makaligtas sa direktang sikat ng araw, kahit nasa sinala at nakakapangilabot na liwanag ng ilang. Sumirit ito at umatras sa dilim. Matagumpay ang misyon, mga nabawing ari-arian, 2 nuclear isotope cores, katayuan ng Jin, naubos maliit na pagkakalantad sa spore. Pagkalipas ng 3 oras, bumalik si Jin sa bunker. Sinalubong siya ni Han sa airlock na may dalang decontamination spray.
Ang bata ay tila tumanda ng 10 taon sa isang hapon lamang. Walang imik niyang ibinigay ang mga buto kay Han at bumagsak sa kanyang bagong higaan. Nakuha niya ang kanyang karangalan. Boss, tingnan mo to, sabi ni Han, na puno ng pagkamangha ang boses habang inilalagay niya ang mga core sa workbench. Teknolohiya bago ang taglagas. Ang mga bagay na ito ay bubuo ng 200 units ng enerhiya kada oras sa susunod na dekada. Hindi na lang tayo basta nabubuhay. Pinapatakbo na tayo. Antas ng enerhiya, 250, 3,000, kapasidad na nakabuffer, kasalukuyang kita, positibo 200 unit oras, katayuan, stable. Ito ang punto ng pagbabago. Nagbago na ang aritmetika. Hindi ko na kinailangang pumili sa pagitan ng pag-ilaw at paghinga. Sa wakas ay makakapagtayo na ako. Han, simulan mo na ang paggawa ng hydroponic greenhouse. Level 1. Gamitin ang mga isotope bilang pangunahing pinagmumulan ng kuryente para sa mga GRI. Gusto kong maitanim na ang mga buto sa lupa pagsapit ng madaling araw. Enerhiya, 3,000, 2,000, halaga sa konstruksyon, oras ng pagkumpleto, 8 oras. Pinanood kong magising ang mga robotic arm sa greenhouse module. Gumalaw sila ng may banayad at tahimik na kabaitan na wala sa mga kinakalawang na workshop arm. Sinimulan nilang bungkalin ang sintetikong lupa, inihahanda ang mga kama para sa mga sinaunang butong nakuha ko mula sa deep freeze vault ng bunker. Bagong asset, hydroponic greenhouse Lili 1, tinatayang output, 50 rasyon linggo, panloob na produksyon ng pagkain, online. Kinabukasan, iba ang pakiramdam sa bunker. Masariwa ang hangin, sinala ng mga bagong bioscrubber. Mas mainit ang liwanag. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay nasa labas. Natapos na ng mga refugee ang paglilinis sa pasukan. Binura na nila ang mga motorsiklo at ginawang kuta ng mga gwardiya ang truck na breaker. Nakapila sila, naghihintay ng kanilang rasyon ng tubig. Administrator, sabi ni Han habang nakatingin sa mga screen. Mayroon na tayong enerhiya. Nagsisimula ng lumago ang pagkain. Pero mayroon tayong bagong problema. Ang reputasyon ay parang tabak na may 2 talim. Itinuro niya ang mga long-range scanner. Babala, maraming senyales ang natukoy, direksyon, hilaga, silangan, timog, uri, mga grupo ng mga mangagaw ng hayop, maliliit na karavan, mga nakaligtas na malayang nakaligtas. Kumalat na ang balita, napagtanto ko. May tubig ang matandang multo. May kapangyarihan ang matandang multo. At ngayon, may pagkain ang matandang multo. Gugustuhin ng lahat sa sektor na magkaroon ng bahagi nito, sabi ni Han. Ang Iron Schools ay simula pa lamang. Ngayon, kailangan nating pamahalaan ang isang lungsod. Tiningnan ko ang kamay ko. Hindi na ito nanginginig. Mula sa pagiging isang lalaking takot sa 1.2% na enerhiya, isa na akong leader na namamahala ng isang regional hub. Kung gayon, bibigyan natin sila ng pagpipilian, sabi ko. Maaari silang maging bahagi ng sistema, o maaari silang maging scrap para sa forge. Han, i-upgrade mo ang workshop sa level 2. Gusto ko ng production line para sa mga basic rifle. Kung magiging lungsod tayo, kailangan natin ng hukbo. Pag-upgrade sa workshop, 500 enerhiya, kasalukuyang enerhiya, 1,500, populasyon, panlabas, 25, 42. Hindi na lamang mga manggagawa ang mga refugee. Sila ang mga unang mamamayan ng Colony 7. Nagsimula na akong magtalaga ng mga tungkulin. 5 sa pinakamalakas na lalaki ang binigyan ng tungkuling maging perimeter guard. Hindi pa sila binibigyan ng mga baril, mabibigat na pamalo lamang at pangakong bibigyan sila ng replay kung mapapatunayan nila ang kanilang katapatan. 3 babae ang itinalaga sa greenhouse upang tumulong sa mga automated system. Bumubuo ako ng isang hierarkiya. Jen, tawag ko sa barracks gamit ang intercom. Gumising ka. May bago akong trabaho para sa'yo. Bumalik ang boses ng bata, pagod ngunit alerto. Ano yon, boss? Kailangan kitang pumunta sa dry dock. Huwag kang magnakaw ng kahit ano. Magsalita ka lang. Sabihin mo sa kanila na bukas ang Colony 7 para sa kalakalan. Sabihin mo sa kanila na mayroon tayong malinis na tubig at mga nutrient bar. At sabihin mo sa kanila na kung magdadala sila sa atin ng mga elektronikong materyales at hilaw na metal, babayaran sila sa pamamagitan ng credits. Magsisimula ka ba ng palengke? Tanong ni Jen. Hindi, sagot ko habang nakatingin sa kumikinang na mapa ng sektor. Nagsisimula ako ng isang imperyo. At ang merkado ay isang paraan lamang para pagtrabahuhan ka ng iyong mga kaaway. Habang papalubog ang araw sa unang araw ng bagong kaayusan, nakarinig ang mga internal sensor ng mahina at mataas na frequency na pulso mula sa hilaga. Hindi ito isang grupo ng mga mangangaso. Ito ay isang digital na pakikipagkamay.
Natukoy ang senyales, Kolonya 1, na-decrypt ang mensahe, Kolonya 7, nilabag mo ang kwota ng regional na mapagkukunan. Isang pangkat ng reklamasyon ang ipinadala. Isuko ang mga isotope o harapin ang ganap na dekonstruksyon. Tiningnan ko ang mensahe. Lumalaki ang aking greenhouse. Umuugong ang aking workshop. Pinakain ang aking mga tao. Sistema, sabi ko. Tugon kay Colony 1. Ano ang mensahe, Administrator? Isang salita, subukan. Sumandal ako sa aking upuan. Tapos na ang unang siklo ng kaligtasan. Nagsimula na ang pangalawang siklo, ang digmaan para sa ibabaw. Mayroon akong 1,500 na enerhiya, isang technician, isang scout, at isang lumalaking populasyon. Hindi ito gaanong laban sa isang ganap na gumaganang kolonya. Pero naglalaro sila ng isang laro ng pananakop. Naglalaro ako ng isang laro ng logistic. At sa huli, ang taong pinakamahusay na namamahala sa kanilang mga mapagkukunan ang tanging makakasulat ng kasaysayan. Ang isang pinuno ay hindi nasusukat sa tibay ng kanyang mga pader, kundi sa hirap ng mga pagpiling ginagawa niya kapag ang mga pader na iyon ay nagsimulang gumuho. Naupo ako sa command hub, ang ritmikong ugong ng level 2 workshop ay nanginginig sa mga panel ng sahig. Isa itong nakakaaliw na tunog, ang tunog ng industriya, ngunit natatabunan ito ng huni ng alarma sa mga long-range scanner. Kasalukuyang enerhiya, 1,500 unit, kita sa enerhiya, positibo 200 unit oras, mga isotop, pag-agos ng enerhiya, negatibo 150 unit oras. Workshop linya 2 panandang pandagdag greenhouse dire 1 panandang pandagdag ganap na pag-ilaw. Nasa itim ako pero 50 unit lang ang lamang. At malapit nang maglaho ang lamang na yon. Ipinakita sa screen ang isang napakalaking thermal bloom 3 kilometro sa kanluran. Hindi ito basta-basta grupo ng mga nangangalaga ng basura. Ito ay isang disiplinadong hanay. 200 natatanging heat signature. 6 na mabibigat na truck. Isang ginawang armored personnel carrier. Pagtatasa ng banta, pangunahing puwersa ng bakal na bungo, Commander, Grog the Butcher, tinatayang lakas ng labanan, 2,500, lakas ng labanan ng Colony 7, 450, kabilang ang mga panloob na depensa. Ang proporsyon ay halos 6 sa 1. Sa isang banggaan, ang aking 42 refugee at 2 tor ay madudurog sa loob lamang ng ilang minuto. Kinakalkula na ng utak ko ang mga trajectory ng kanilang mga shell at ang integridad ng istruktura ng aking panlabas na reinforced concrete. Boss, hindi lang sila basta-basta pupunta para sa isang labanan, sabi ni Han na nakatayo sa likuran ko. Hawak niya ang isang bagong limbag na rifle, ang S-2 Scrapper. Isa itong simpleng blowback na armas, pangit at mabigat, ngunit nakakaputok ito ng siyam na bala na may nakamamatay na tibay. Dinala ni Grog ang buong pamilya. Nabalitaan na niya ang tungkol sa mga isotop. Ayaw niya tayong sakupin, gusto na niyang lumipat dito. Alam ko, sabi ko. At hahayaan na natin siya. Natigilan si Han, halos madulas ang replay mula sa kanyang mga kamay na may mansa ng grasa. Pasensya na. Gusto mo bang buksan ang pinto para sa isang lalaking may kwintas na parang tainga ng tao? Logistics, Han. Kung lalabanan natin sila sa mga gate, gagamitin nila ang kanilang mga truck para gibain ang pasukan. Ililibing tayo ng buhay. Pero kung hihilahin natin sila papunta sa lalamunan ng bunker, mawawala ang kalamangan ng kanilang bilang. 3 metro ang lapad ng koridor. Doon, ang 10 lalaki ay katumbas ng 200. Ibinaling ko ang aking atensyon sa security menu. Module, kontrol sa atmosfera, antas 1, katayuan, aktibo, mga tungkulin, pag-regulate ng presyon, pagkalat ng gas, pagkuskos ng oksiheno. Kailangan ko ng bitag na hindi umaasa sa mga bala. Mahalang mga bala at mas marami nito ang mga Iron School. Kailangan kong gamitin ang kapaligiran mismo bilang sandata. Jin, mag-report ka, sabi ko sa komunikasyon. Nakaupo ang batang lalaki sa ibabaw ng sirang truck na breaker, sa labas, gamit ang isang set ng binocular bago bumagsak. Huminto sila sa 1 kilometrong marka, boss. Naglalagay sila ng mga mortar. Palalambutin muna nila tayo bago sila kumilos. Sabihin sa mga refugee na umatras papunta sa secondary barracks. Level 2. I-lock ang mga pressure door. Sabihin sa perimeter guard na umalis sa kanilang mga pwesto at magtago sa mga ventilation shaft. Huwag kayong magpaputok kahit isang putok. Desisyon. Estratehikong pag-atras, gastos, panlabas na pagkawala ng perimeter, moral ng mga refugee negatibo, 0%, potensyal na kalamangan, kabuang pagpigil sa kaaway. Pinapamukha mo kaming mga duwag, bulong ni Jin, nanginginig ang boses. Pinapamukha ko sa atin na parang premyong na panalunan na, sagot ko. Galaw.
Pagkalipas ng 5 minuto, tumama ang unang mortar shell. Yumanig ang lupa, isang malalim at malagong na panginginig na nagpabagsak ng alikabok mula sa kisam ng hub. Sa mga monitor, nakita ko ang mga tolda ng mga refugee, ang mga pinaghirapan nilang itayo na nadurog ng mga shrapnel. Pinsala sa infrastruktura, mga panlabas na tolda, nasira, integridad ng hatch, 75%. Ayaw sirain ni Grog ang bunker, gusto niya ang mga kagamitan sa loob. Eksakto ang putok ng mortar, tinamaan ang perimeter, ngunit naiiwasan ang pangunahing hatch. Isa itong psikolohikal na taktika na idinisenyo upang basagin ang kagustuhan ng mga tagapagtanggol. Administrator, umugong ang boses ni Grog sa isang mabigat na megaphone. Alam kong nakikinig ka. Nakikita ko ang mga ilaw mo. Nakikita ko ang usok mo. Mayroon kang isang bagay na pag-aari ng mundo. Buksan mo ang pinto at hahayaan kong mamuhay ang mga tao mo bilang aking mga alipin. Panatilihin mong nakasara ito at gagawin kong libingan ang burol na ito. Hindi ako sumagot. Ang katahimikan ang pinakanakakatakot na tugon sa isang mapang-api. Han, yung mga sensor ng radiation. Pwede ba tayong magsinungaling tungkol sa tagas? Nagliwanag ang mga mata ni Han. Ang mga panlabas na tubo ng pagpapalamig para sa mga isotope. Kung lalagpasan ko ang mga safety valve at ilalabas ang singaw ng coolant sa mga panlabas na ventilasyon, magmumukha itong isang core meltdown sa anumang Geiger counter na mayroon sila. Magmumukad ka dito ng matingkad na asul sa dilim. Gawin mo. Pero panatilihin panangga ang mga isotope. Ayoko ng totoong tagas. Enerhiya, 1,800, ang gasto sa paglampas sa mga protokol ng kaligtasan at pagpapatakbo ng mga bomba sa pinakamataas na antas. Sa labas, isang makapal at kumikinang na asul na ambon ang nagsimulang lumabas mula sa mga gilid na butas ng bunker na naipon sa mga bunganga na ginawa ng mga mortar. Para sa isang walang pinag-aralang mangangain ng basura, ito ay parang likidong kamatayan. Nag-atubili ang mga sundalong Iron School, ang kanilang linya sa unahan ay nababagabag. Isa itong bluff, sigaw ni Grog. Gusto niya tayong takutin. Sulong. Ang unang lalaking nasa loob ay makakainom ng malinis na tubig. Mas nangingibabaw ang kasakiman kaysa sa takot. Umugong ang breaker iise habang ang mabibigat nitong gulong ay gumugulong sa abo. Bumangga ito sa sirang panlabas na hatch. Umungol at bumigay ang metal, bumagsak papasok na may malakas at hungkag na tunog. Dumagsa ang mga bakal na bungo sa lagusan. 50 sa kanila sa pangunguna ng mga tinyente ni Grog. Armado sila ng mga palakol, mga scrap rifle, at mabibigat na kadena. Nagtatawanan sila, sumisigaw, iniisip na nasira nila ang pinakaloob ng kayamanan. Hindi nila alam na papasok na pala sila sa baga. Nasa sektor sila ng airlock, bulong ni Han, habang nakataas ang kamay sa terminal. 50 lagda. Nasa labas pa rin si Grog, nanonood mula sa kanyang truck. Mainat siya. Kung gayon kailangan natin siyang imbitahan, sabi ko. Binuksan ko ang internal speakers sa airlock. Nagpatugtog ako ng recording ng isang boses na takot, ang sarili kong boses, inedit para magtunog balisa. Sira na ang mga selyo. Nasa 600 antas na ang radiation. Kailangan nating ilock ang mga pinto sa loob o mawawala ang buong antas. Isara na ang mga ito ngayon. Sa monitor, nakita ko ang mga sundalong Iron School na sumugod, desperado na maabot ang malinis na panloob na antas bago magsara ang mga pinto. Nang makitang tila nananalo ang kanyang mga tauhan, hindi napigilan ni Grog. Lumabas siya ng kanyang lise, kasama ang kanyang 4 na personal na bodyguard, mga malalaki, at nakasuot ng plate armor na gawa sa mga karatula sa kalsada. Gumalaw kayo, mga aso, sigaw ni Grog habang tumatawid sa bungad ng bunker. Akin na ang administrator. Natukoy na target, Grog ang magkakatay lokasyon, Kill Zone Alpha. Ngayon na, sabi ko. Ibinagsak ni Han ang kanyang kamao sa utos na emergency lockdown. Ang mabibigat na mga shutter na yari sa titanium na nakatago sa likod ng mga kinakalawang na pandekorasyon na panel ng entry hall ay bumagsak na may tunog ng lubos na kawakasan. Isang panangga ang humarang sa daanan papunta sa ibabaw. Isa naman ang humarang sa daan papunta sa command hub. 55 lalaki, kabilang si Grog, ang nakulong sa 50 metrong haba ng sementadong pasilyo na walang bintana. Tumigil ang tawanan. Mabigat ang katahimikan na sumunod, tanging ang mabigat na paghinga ni Grog ang narinig. Lumapit siya sa panloob na bintana at hinampas ito ng kamao. Buksan mo itong pinto, duwag ka, sigaw niya. Maligayang pagdating sa Colony 7, Grog, sabi ko sa intercom, mahinahon at mahina ang boses. Gusto mo ang bunker? Kasalukuyan kang nakatayo sa pinakamodernong pasilidad nito, ang decompression chamber. May 50 tauhan ako, sigaw ni Grog habang itinataas ng kanyang mga gwardiya ang kanilang mga replay.
Pasasabugin natin ang pintong ito at papatayin natin ang lahat ng nasa loob. Pwede mo namang subukan, sabi ko. Pero ang mga rifle mo ay nangangailangan ng oxygen para mapasiklab ang pulbura. At kasalukuyan kong tinitingnan ang antas ng hangin sa atmosfera ko. Mayroon ka pang eksaktong 3 minutong natitirang hangin na maaaring makahinga sa pasilyong iyon. Tiningnan ko ang screen ng atmospheric control. Mga antas ng oksiheno, 20%, 18%, bumababa, pag-agos ng enerhiya, 100 unit minuto, mga vacuum pump. Han, simulan mo na ang mga pump. Huwag kang pumunta sa zero. Katamtaman lang para mahimatay sila. Ang tunog ng malalaking industrial na turbina ay nagsimulang dumagundong sa mga dingding. Ito ay isang malalim at malakas na pagyanig na yumanig sa mismong hangin. Sa pasilyo, nagsimulang hingal ang mga bakal na bungo. Napahawak sila sa kanilang mga lalamunan, nanlalaki ang kanilang mga mata. Sinubukan ng isang sundalo na paputukin ang kanyang rifle sa kisam. Tumama ang martilyo, lumipad ang isang kislap, ngunit walang pagsabog. Masyado nang manipis ang hangin. Si Grog ay isang bundok ng isang tao, ngunit kahit ang isang bundok ay kailangang huminga. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mukha ay naging kulay lila na parang may sakit. Tumingin siya sa lente ng kamera nang may halong put at realisasyon. Hindi siya natalo ng isang mas malakas na mandirigma. Natalo siya ng isang tekniko. Teka ni. Hinal na sabi ni Grog, nakataas ang kamay sa mahinang senyales ng pagsuko. Tigil ang hangin, pwede tayong mag-usap di. Pinagmasdan ko ang antas ng oxygen. 12%. 10%. 8%. Nagsimulang gumuho ang mga lalaki, nagkabuwal sa isa't isa na parang mga itinapong manika. Nanatiling nakatayo si Grog ng pinakamatagal, ang kanyang lubos na paghahangad ang nagpapanatili sa kanya na malay hanggang sa umabot sa 6% ang kanyang antas. Pagkatapos, siya rin ay dumulas sa sahig. Itigil ang mga bomba, utos ko. Enerhiya, 800, 500, katayuan sa atmosfera, hypoxic na kapaligiran. Han, Jin. Kunin niyo ang perimeter guard. Lahat sila ay walang malay pero hindi magtatagal. Gusto kong hubaran si Grog ng kanyang baluti at dalhin sa silid ng interogasyon. Ang iba sa kanila ikadena ang kanilang mga kamay at paa. Gamitin ang mabibigat na kadenang pang-industriya mula sa pagawaan. Paano naman ang 150 lalaki sa labas? Tanong ni Jin habang pababa mula sa mga lagusan. Nawala na sa kanila ang kanilang pinuno, ang kanilang mga truck ay nakaparada sa isang asul na hamog na sa tingin nila ay nakamamatay na radiation, at narinig na lang nila ang sigaw ng kanilang grand boss na naputol ng katahimikan, sabi ko. Ang logistic ay tungkol din sa pamamahala ng daloy ng takot. Magpadala ng drone. Ipakita sa kanila ang live feed ng Grog na nakadena. Sabihin sa kanila na kung hindi nila ibababa ang kanilang mga armas at magsisimulang maghakot ng mga scrap para sa atin, itataas ko ang radiation sa maximum. Isa itong ganap na tagumpay, ngunit ang gastos ay nakaukit ng pula sa aking screen. Enerhiya, 500 unit, mga filter ng oksiheno, 40% integridad, malakas na pilay mula sa mga vacuum pump, bala ng turret, 0%. Nanalo ako sa laban pero sinira ko ang sarili kong mga sistema para magawa ito. Halos wala ng coolant ang Blue Mist, umiinit ng sobra ang mga air pump, at naubusan na ako ng ilang daang unit ng enerhiya. Tiningnan ko ang walang malay na katawan ni Grog sa monitor. Siya ang susi. Hindi lang siya isang bilanggo, isa siyang tulay patungo sa mga mapagkukunan ng buong sektor ng kanluran. Han, sabi ko habang kinukuskos ang aking pagod na mga mata. Kunin mo yung mga neural link chips na nakita natin sa medical drone. Yung para sa patient monitoring. Boss, hindi lang yan para sa pagsubaybay, sabi ni Han, mahina ang boses. Kung i-override mo ang software, magagamit mo ang mga yan para magpadala ng high voltage shock direkta sa brainstem. Alam ko, sagot ko. Ayaw ni Grog na maging alipin. Pero siya ang magiging pinakatapat na tagapamahala na nakita ng Colony 7. Dahil sa mundong ito, ang katapatan ay isa lamang mapagkukunan na kailangan nating likhain. Sumandal ako, at sa wakas ay bumalik na ang katahimikan sa bunker. Sa labas, sumusuko na ang hukbo ng Iron School, at inilalaglag ang kanilang mga rifle sa abo. Ang silid ng interogasyon ay isang aparador na ginamit muli para sa mga kagamitan, malamig at amoy industrial ozone. Nakaupo si Grog sa isang mabigat na upuang bakal, ang mga kamay ay nakakabit gamit ang mga magnetic clamp. Kung wala ang kanyang scrap metal na baluti at ang kanyang balabal na gawa sa balahibo ng oso, mas maliit ang kanyang itsura, isa lamang siyang lalaking nasa katanghaliang gulang na may makakapal na peklat at pagod na mga mata. Pinagmasdan ko siya mula sa salamin.
Bumalik na ang enerhiya ko sa 500, pero ang pulang babala para sa mga oxygen filter ko ay isang patuloy at pumipintig na paalala na ang tagumpay na ito ay marupok. Grog, sabi ko sa intercom. May pagpipilian ka. Pwede kitang iwan dito sa kwarto hanggang sa maubos ang hangin o pwede kitang alukin. Dumura si Grog sa sahig, ang kanyang hininga ay lumalabas pa rin sa mababaw at pira-piraso na hingal mula sa vacuum trap. Isang alok? Isa kang duwag na nagtatago sa likod ng mga makina. Wawasakin ng mga tauhan ko ang burol na ito para mabawi ako. Ang mga tauhan mo ay kasalukuyang nakaupo sa abo, hubad ang kanilang mga armas, pinapanood ang live na pag-arte mo habang nakatali sa mga kadenang ito, sagot ko, sabay pakita ng monitor para makita niya. Hindi na sila mga mandirigma. Mga manggagawa sila. At nagugutom sila. Sa bawat oras na ginugugol mo sa pagiging matigas ang ulo, binabawasan ko ang kanilang rasyon ng tubig. Target na psikolohikal na kalagayan, pagkabigo, leverage ng negosasyon, mataas. Pumasok ako sa silid, hawak ang maliit at pilak na neural link chip. Isa itong obra maestra ng pagpapaliit bago ang taglagas. Ginugol ni Han ang huling oras sa pagsasaalang-alang sa mga protokol nito sa kaligtasang medikal. Ito ay isang estrukturang pang-insentibo, sabi ko, habang ipinapakita sa kanya ang chip. Pumupunta ito sa ilalim ng iyong bungo. Minomonitor nito ang tibok ng iyong puso, ang iyong lokasyon, at ang iyong intensyon. Kung susubukan mong umalis sa sektor ng walang pahintulot ko, maghahatid ito ng localized electrical surge. Kung susubukan mong saktan ang isang mamamayan ng Colony 7, papatayin nito ang mga motor function mo. Pero hanggat nagtatrabaho ka para sa akin, mapapamunuan mo ang iyong mga tauhan. Makakakuha ka ng malinis na tubig. Makakakuha ka ng totoong pagkain mula sa aking greenhouse. Gusto mo akong maging puppet, ungol ni Grog. Gusto kitang maging isang manager, pagtatama ko sa kanya. Ang Iron Schools ay isang magulong taga-ubos ng mga mapagkukunan ng rehiyong ito. Sa ilalim ng aking pamamahala, ikaw ang magiging security and logistics wing ng Colony 7. Ikaw ang magbabantay sa mga ruta ng kalakalan. Ikaw ang mag-aasikaso sa mga convoy ng mga scrap. Makakatanggap ka ng 0% ng kita. Tumingin si Grog sa maliit na piraso pagkatapos ay sa akin. Isa siyang mandaragit. Naunawaan niya na nagbago na ang hierarkiya. Hindi na siya ang pinakamataas na posisyon. Gawin mo, bulong niya. Nakuhang bagong ari-arian, Grog the Butcher, Bascal, Colony 7 Security Wing, 150 tauhan, kondisyonal na katapatan, mekanismo ng pagkontrol, neural link active. Naging matagumpay ang pagpapatupad, ngunit ang logistic ng tagumpay ay isang bangungot. Ang aking populasyon ay tumaas mula 44 patungo sa halos 250 sa isang araw lamang. Pag-audit ng yaman, pagkatapos ng labanan, reserba ng tubig, 75%, mabilis na bumababa, pagkain, 2.2 araw, kritikal na kakulangan, enerhiya, 500 unit. Ang greenhouse ay nakakagawa lamang ng 50 rasyon kada linggo. Mayroon akong 250 tao na pakakainin. Kung hindi ako makakahanap ng solusyon sa loob ng 48 oras, magkakagulo ang mga bilanggo, at ang aking bagong imperyo ay lalamunin ang sarili nito mula sa loob palabas. Han, kailangan natin ng solusyon para sa kakulangan sa pagkain. Ngayon na. Mga boss, ang mga Iron School ay may pangunahing depot sa pamayanan ng dry dock. Dito nila itinatago ang kanilang inas ng karne at butil na ninakaw mula sa mga karaban sa timog. Kung ipapadala natin pabalik ang mga truck nila doon sa ilalim ng pamumuno ni Grog, maihahatid natin lahat ang mga yon dito. Isang mapanganib na hakbang, naisip ko. Ibabalik kay Grog ang mga truck niya ng ganoon kaga. Gumagana ang chip, boss, sabi ni Han habang tinatapik ang sarili niyang leg. At nilagyan ko na ng remote kill switch ang mga truck. Isang buton lang sa mesa mo at magiging bloke ng natunaw na tingga ang mga makina nito. CJ, ipadala mo sila. Jin, sumama ka sa kanila. Magtago ka sa truck na may tingga. Gusto kong palaging may impormasyon tungkol sa inventaryo ng depot. Mission, operasyon na breadbasket, mga unit, 3 Iron School truck, Grog, 20 Iron School driver, Jin, tagapangasiwa, halaga, 150 enerhiya, panggatong at remote links, kasalukuyang enerhiya, 350. Habang paalis ang convoy, itinuon ko ang aking pansin sa pisikal na kalagayan ng bunker. Ang panlabas na hatch ay isang tulis-tulis na butas. Ang mga nagre-recycle ng atmosfera ay nahihirapan sa alikabok na itinapon ng labanan. Mga prioridad sa sistema at pagkukumpuni.
Prioridad 1, panlabas na selyo ng hatch, gastos, 200 enerhiya 50 kilo na scrap, prioridad 2, pagkuskos ng oxygen filter, gastos, 100 enerhiya, prioridad 3, muling pag-armas ng turret, gastos, 150 enerhiya 10 adi na tingga. Tiningnan ko ang 350 units ko. Hindi ko kaya lahat ng tatlo. Kung naayos ko ang hatch, hindi ko rin maaayos ang hangin. Kung naayos ko ang hangin, mananatili kaming bukas sa sinumang scavenger na may dalang molotov. Konstruksyon na nakabatay sa insentibo, bulong ko. Binuksan ko ang intercom papunta sa kwartel ng mga refugee. Attention! Natalo na ang Vanguard na Iron School. Ang kanilang pinuno ay nasa serbisyo na natin ngayon. Pero nasira ang ating tahanan. Nag-aalok ako ng katayuang Citizen Tier Negatibo 2 sa unang 10 manggagawa na maaaring tumulong kay Han sa pagwelding ng hatch mula sa mga piraso ng sirang truck na breaker. Kasama sa katayuang ito ang dobleng rasyon ng tubig at isang permanenteng kama sa mga panloob na palapag. Agad ang tugon. Hindi lang basta nagtrabaho ang mga refugee, nakipagkumpetensya rin sila. Sa loob ng 6 na oras, ang sirang bakal ng truck ay pinutol, hinuhubog at hinangin na sa pasukan. Enerhiya, 350, 150, integridad ng hatch, 85%, pinalakas, katapatan ng mga refugee, tumataas, na itatag na ang landas tungo sa pagkamamamayan. Ginastos ko ang sumunod na 100 unit ng enerhiya sa mga oxygen filter. Umusog ang ugong ng bunker, napalitan ng neutral at sterile na amoy ng isang gumaganang sistema ang metalikong amoy ng hangin. Kasalukuyang enerhiya, 50 unit, katayuan ng sistema, matatag na pilitan. Bumalik na ako sa red zone. Nakaupo ulit ako sa dilim, naghihintay sa pagbabalik ng konvoy. Kung mabigo sila, kung tambangan sila ng ibang grupo, ako ang magiging administrador ng isang napakalinis at napakatahimik na sementeryo. Lumipas ang 8 oras. Nanatiling tahimik ang mga sensor. Pagkatapos, isang senyas. Malayong komunikasyon, Jin. Boss, mainit ang papasok natin. Dumating na tayo sa depot. Mayroon tayong 4 na toneladang butil at inas ng karne ng butiki. Pero hindi lang tayo ang naroon. Isang pangkat ng mga scout mula sa Colony 1 ang nasa dry dock na. Kinakatalogo na nila ang mga mapagkukunan. Nag-engage ba sila? Tanong ko habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi. Pinanood lang nila kami. Mayroon silang hover drone, high-tech na kagamitan. Sinundan kami nito ng 5 milya bago humarurot patungong Hilaga. Gusto itong barilin ni Grog pero pinigilan ko siya. Mabuti. Huwag mo silang bigyan ng dahilan. Kunin mo na ang pagkain sa loob. Pag-update sa mapagkukunan, reserba ng pagkain, positibo 4000 rasyon, 6 na buwan ng supply, enerhiya, 50, 600, kinuha mula sa gasolina ng truck. Sumandal ako, isang tunay na ginhawa ang bumalot sa akin. Sa unang pagkakataon, pumanig sa akin ang mga numero. Mayroon akong sobrang pagkain, puwersang pansiguridad, at maipagtatanggol na base. Ngunit panandalian lamang ang aking ginhawa. Kinuha ko ang recording mula sa truck ni Jin. Hindi lang basta nanonood ang drone ng Colony 1, nag-scan pa ito. Namapan nito ang mga truck, ang mga tauhan, at ang mga lagda ng isotope na tumutulo mula sa bunker. Ang Renaissance Protocol sa screen ko ay nagbago mula dilaw patungo sa matingkad at kumikislap na lila. Natuklasan ang bagong banta, Colony 1 Reclamation Team, INE, 48 oras, komposisyon, 1 Centurion Heavy Walker, 50 Synthetic Soldier, 1 Orbital Strike Coordinator. Tiningnan ko ang 2 kong Tor at ang hukbo ng mga refugee na may dalang mga pamalo. Nakakatawa yon. Ang Colony 1 ay isang labi ng lumang military-industrial complex. Hindi sila gumamit ng scrap, bakal ang ginamit nila. Hindi sila gumamit ng swerte, mga algorithm ang ginamit nila. Han, sabi ko, malamig ang boses. Ilang proximity mines ang kaya nating i-print sa loob ng 48 oras. Gamit ang bagong scrap mula sa depot. Siguro 20. Bakit? Dahil hindi natin sila lalabanan sa koridor ngayon, sabi ko, habang nakatingin sa mapa. Gagamitin natin ang buong sektor. Gagawin nating isang bangungot sa logistic ang mga guho ng lungsod na ito na kahit isang supercomputer ay hindi kayang lutasin. Tiningnan ko ang bilang ng populasyon. 244 na tao. Hindi na sila basta mga nakaligtas lamang. Isa na silang mapagkukunan. At gagastusin ko ang mga yon para bilhin ang aking kalayaan. Grog, sabi ko sa intercom papunta sa barracks. Ihanda mo ang mga tauhan mo. Pupunta tayo sa spore zone. Gigisingin natin ang stalker at dadalhin ito sa ating pintuan.
Kung gusto ng koloni isa ng reklamasyon, bibigyan natin sila ng isang bagay na mababawi nila. Ito ang huling kompromiso. Para mailigtas ang kolonya, kinailangan kong imbitahan ang isang halimaw sa aking mga tarangkahan. Isa itong sugal na may mataas na peligro, ang uri na kadalasang nauwi sa ganap na pagkalipol. Ngunit sa aritmetika ng kaligtasan, ang 1% na tsansa ay mas mabuti kaysa sa 0%. Lumubog ang araw sa ilalim ng tulis-tulis at nababalutan ng uling na skyline, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng isang siglo, hindi madilim ang burol sa itaas ng Colony 7. Ang bunker ay hindi na isang nakatagong libingan, ito ay isang parola. Sumilip ang liwanag mula sa pinatibay na pasukan na nagliliwanag sa trap na breaker na ngayon ay nagsisilbing permanenteng tor ng bantay. Pumailang lang ang usok mula sa kampo ng mga refugee na ngayon ay isang nakaayos na pamayanan kung saan nagluluto ang mga pamilya ng inas ng karne ng butiki sa kontroladong apoy. Sa loob ng command hub, ang kapaligiran ay puno ng ugong ng mga high-voltage electronics at ng tahimik at matatag na paghinga ng isang base na nakahanap na ng ritmo. Naupo ako sa aking upuan, pinapanood ang mga screen. Ang pulang kulay na System Critical ay napalitan ng isang matatag at kulay amber na liwanag. Katapusan ng unang siklo, pag-audit ng yaman, enerhiya, 600 unit, naka-buffer, kita sa enerhiya, positibo 200 unit oras, reserba ng pagkain, 4,000 rasyon, 6 na buwan para sa kasalukuyang populasyon. Populasyon, 244, 2 mamamayan, 1 scout, 1 vassal, 40 milisya, 200 manggagawa, infrastruktura, greenhouse lili 1, workshop lina 2, medbay lili 1, perimeter fortifications lili 1. Malaking pag-unlad na ito para sa isang lalaking halos maging popsicle lang noong isang linggo, sabi ni Han habang nakasandal sa main console. Mas malinis na ang itsura niya ngayon, pigil na ang ubo niya dahil sa mga gamot ng medbay, bagamat na natiling matalas ang kanyang mga mata dahil sa paranoia ng isang technician. Pero tingnan mo ang mapa, boss. Para tayong maliwanag na ilaw sa isang napakadilim na mundo. At habang lumalaki ang ilaw, mas maraming gamu-gamo ang naakit nito. Tama siya. Binuklat ko ang mapa ng rehiyon. Ang aming maliit na puting tuldok ay napapalibutan ng dagat ng kulay abo at pula. Sa kanluran, nahati ang teritoryo ng Iron School, nasira ang kanilang kapangyarihan ng mabihag si Grove. Sa silangan, nalipol ang mga buitre. Ngunit sa hilaga, ang malalim at kumikislap na lila ng Colony 1 ay nagbabantang parang ulap ng bagyo. Tumunog ang terminal. Hindi ito ang neutral at babaeng boses ng Renaissance Protocol. Ito ay isang direktang transmisyon. Pinagmulan ng senyas, tagapangasiwa ng Colony 1, Antas 2, mensahe, Sub-Administrator Taiho, napansin ang iyong mga pagsisikap sa Renaissance. Gayunpaman, ang iyong hindi otorisadong pagsamsam ng mga municipal isotopes ay isang paglabag sa Continental Resource Quota. Mayroon kang 30 araw para maghanda para sa reklamasyon. Ibigay ang mga core at ang iyong populasyon ay maisasama bilang level 4 servants. Lumaban kayo at sisimulan namin ang isang protokol na pinaso na daigdig. 30 araw, bulong ko. Hindi man lang sila nagmamadali. Binibigyan nila tayo ng oras para makaipon ng mas maraming mapagkukunan para sa kanila. Administrator level 2, bulong ni Han, namumutla ang mukha. Ibig sabihin, mayroon silang ganap na gumaganang database ng militar bago ang pagbagsak. Wala silang mga scrap gun, Taiho. Mayroon silang abyasyon. Mayroon silang mga Centurion Walker. Mayroon silang mga drone na nakakakita ng langaw mula sa taas na 5 milya. Ano nang meron tayo, tanong ko habang tinitingnan ang aking inventaryo. 2 Tor. 40 lalaki na may dalang mga scrap rifle. Isang teknisyan na nagrereklamo tungkol sa kape. At isang lalaking marunong maglipat ng mga bagay, dagdag ni Han na may maliit na ngitiring bumalik. Pero hindi mapipigilan ng logistic ang isang tactical bomber. Tumayo ako at naglakad papunta sa mapa ng sektor na kasing laki ng pader. Mabilis akong dumaan sa ospital, sa dry dock, papunta sa pinakamalalim na bahagi ng mga guho, ang Sektor 4. Ang lugar na ito ay minarkahan ng bungo at mga butong nakakrus kahit nasa mga mapa ng militar bago ang pagbagsak. Sistema, hanapin mo ang mga record para sa planta ng assembly na steel grave sa Sector 4, utos ko. Naghahanap. Sector 4, zona ng mabigat na industriya, NASA, Zenith Heavy Vehicle Assembly Plant, katayuan, offline ipinagtatanggol ng Autonomous Guardian Lay. Potensyal na ani, pangunahing sasis ng tangking panglaban, mga nakabaluti na transportasyon, mabigat na artilerya. Kung maghihintay tayo ng 30 araw, mamamatay tayo, sabi ko, sabay lingon kay Han. Inaasahan ng Colony 1 na magtatayo tayo ng mga pader at magkukulong sa ating lungga. Inaasahan nila na lalago kami ng linear.
Pero hindi ako naglalaro ng depensa. Naglalaro ako ng laro ng pag-igting ng atake. Ang libinan na bakal. Umiling si Han. Boss, ang lugar na iyan ay isang bangungot. Ang mga makina roon ay hindi pa namamahala sa loob ng 100 taon. Papatayin nila ang anumang humihinga. Kung gayon ay bibigyan natin sila ng utos, sabi ko. Hinila na ng mga tauhan ni Grog ang mga scrap. Itinatakda na ni Jin ang ruta. Mayroon tayong 30 araw para gawing isang estado ng kuta ang kolonya na ito. Hindi lang tayo basta makakaligtas sa isang kolonya, papalitan pa natin sila. Naglakad ako papunta sa terminal at tinype ang aking tugon para sa level 2 administrator. Isang salita. Naipadala na ang mensahe, subukan. Naupo akong muli. Tapos na ang unang kabanata. Mula sa isang naghihinalong tao sa isang madilim na silid, ako ay naging administrador ng isang lumalagong kapangyarihan. Mayroon akong tekniko na nakakaalam ng mga makina, isang mangangaso na nakakaalam ng lupain, isang tagamanman na nakakaalam ng mga sikreto, at isang Panginoon ng digmaan na nakakaalam ng takot. Tiningnan ko ang huling bilang. Kasalukuyang mga estadistika, enerhiya, 400, pagkatapos simulan ang Sector 4 scan, kaya loyalty, 80%, military commander, Han loyalty, 55%, chief engineer. Katapatan sa Grog, 15%, Basal, Neural Link Stable, katapatan sa Jin, 70%, Lead Scout. Kumikislap ang screen, ipinapakita ang long-range camera feed ng malalayong kabundukan. Sa kung saan sa labas, ang reclamation team ay kumikilos na. Ngunit kumikilos sila ayon sa isang planong isinulat 1 siglo na ang nakalilipas. Nagsusulat ako ng bago. Han, sabi ko, habang ang mga mata ko ay sumasalamin sa berdeng liwanag ng mapa. Simulan na ang forge. Gusto ko ng armor plating. Marami nito. Ang laro ay hindi na tungkol sa isang bunker. Ito ay tungkol sa mundo. At malapit nang malaman ng mundo na ang huling administrator ng Colony 7 ay hindi alam kung paano sumuko.